Kumusta, Miss Lin? You! Nagpa siya ang pulong ng pamilya na kahit na ikaw ay aming ampun na anak, napakagaling mo, ay ikaw ay magiging kwalipikado upang magmana ng pamilyang Lin. Ang galing. Salamat, ate. You! Paano mo nagawa? Ate, sa wakas ay kwalipikado na ako upang maging tagapagmana ng pamilyang Lin. Pagod na akong magkunwari sa'yo. Sa sandaling mamatay ka, ang talunan na si Linley ay hindi na bata. Ang pamilyang Lin ay magiging akin. Ang aking ina ay hindi na kailangang magtrabaho bilang kasambahay. Maaari siyang pumasok sa pintuan ng pamilyang Lin ng may karangalan. Kaya, hindi ka ampun na anak, kundi anak sa labas. Ng ama? Ang surveillance dito ay sinira ko na matagal na. Lin Suwei, kung gusto mong maghiganti, maghintay ka sa susunod mong buhay. Kaya naman pala, si ama ay palaging sinasabi sa akin na huwag pakialaman ang sarili kong kapatid na si Linley, kundi linangin ang aking ampon na kapatid na si Linyu. Mula pa sa simula, isang sapot. Hindi pala ako namatay. Hindi lang ako naglakbay 7 taon sa hinaharap, kundi naging bata ang aking katawan. Kaya ang Detective Conan ay ako pala. May nagtatapon ng pera. Mayaman na tayo! Akin ang pera. Huwag kunin ang akin. Sinong mayamang bata ang ganyang katanga? Para magpakulay ng berde ang buhok? Malamang spoiled na ta ngayon. Bahala na, hindi naman siya pamilya ko. Kailangan kong hanapin si Le agad at sabihin sa kanya ang nangyari. Salamat, Kuya Le. Si Kuya Le ay isang binatang Panginoon ng nangungunang pamilya sa Jinghai. Ang pagkabukas palad ng pamilya Lin ay kahanga-hanga. Masaya ako ngayon. Lahat ng gastos sa Nightcrawler Club ngayong gabi ay sa akin binatang Linle. Ano? Itong tangang ito? Ay talagang kapatid kong si Linle? Linla, 7 taon lang akong nawala. At naging ganito ka na? Bata, hindi pwede pumasok ang mga menor de edad rito. Muntik ko na itong makalimutan. Ako ang anak ng boss. Bakit mo ako pinipigilan? Mangyaring maghintay habang sinusuri ko. Ano ang susuriin? Kung maantala mo ang aking negosyo, kaya mo bang panagutan? Kung malaman ng tatay ko, kayo ay masisibak bukas. Tuloy po kayo. Tunay na nga, kapag nasa labas ka, ang estado ay kung ano ang gagawin mo rito. Tunay nga, ang Nightcrawler ay meron lamang mga piling-pili. Tama ba, Le? Oo naman. Babe, ang banggo. Babe, halikan kita. Lenla, ang tapang mo naman ha? Ngayon natututo kang maglaro. Anong nangyayari? Medyo magkamukha ang dalawa. Baka siya ang lihim na anak ni Le? Ikaw... Lakas ng loob mo nasaktan ako. Kahit ang kapatid ko ay hindi ako sinaktan. Lakas ng loob mo nasaktan ako? Hindi man ako sinaktan ng kapatid ko. Akala mo ba mahina ako? Bata pa siya. Hindi natin dapat saktan ng bata. Sino ka? Kung gayon, ikaw ang kapatid kong namatay 7 taon na ang nakalipas? Oo, Ito ang bahay mo? tama. Nagbibiro ka ba sa akin? Mukha ba akong tanga? Tigilan mo ang walang kabuluhang usapan. Pumunta ka rito ngayon. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil lang kurot ka ng tenga. Tulad ng kapatid ko, naniniwala ako sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako ganun kadaling lokohin. Ikaw, kung ganun ka kagaling, buksan mo ang pinto namin. Hindi mo ba alam, nakababatang kapatid, mas mabuting umuwi ka na ngayon. Sa susunod, kung makatagpo ka ng taong hindi kasing butihing loob tulad ko, maaari kang... Binuksan? Hindi pa nga ako nakapasok. Ang villa na ito ay iniwan sa akin at sa aking kapatid ni nanay. Kami lang dalawa ang nakakaalam ng password. Ikaw talaga ang kapatid ko?
At sa wakas ay bumalik ka na. Hindi mo alam, habang wala ka, gaano ako nagdusa. Pero, ate, paano ka lumiit? Ano? Pinatay ka? Nang walang utang na loob na si Linyu? Tatawag ako ng pulis ngayon at ipapakulong sila? Maupo ka? Wala pa tayong ebidensya ngayon? Bukod pa, sa paningin ng iba, bata pa lang ako. Sino ang maniniwala sa atin? Ate, ano ang gagawin natin? Bago pa matapos ang libing mo, dinala ni tatay si stepmom na si Suwan sa bahay. Doon ko nalaman na si Linyu ay anak sa labas ni tatay at Suwan. Ayos lang. Dati wala ako, pero ngayon bumalik na ako. Si Linyu at Suwan, ang ina at anak na iyon, walang pinapahalagahan kundi ang yaman ng pamilya Lin. Ang kailangan nating gawin ay kunin ang buong kontrol ng mana ng pamilya Lin. Yan ay mas masahol pa kaysa patayin sila. Pero ate, ang lalaking si Linyu ay masyadong magaling magpanggap. Ang mga nakatatanda sa pamilya ay lahat gusto sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, sina tatay at nanay ni Linyu ay nailipat lahat ang aking mga bahagi ng kumpanya. Nag-iwan lang sila sa akin ng sapat na pera para gastusin. Narinig ko na sa birthday banquet ni Lolo sa susunod na linggo, kukumpirmahin ni Lolo na si Linyu ang magmamana ng pamilya Lin. Ate, hindi ba huli na para subukan natin ngayon? Ngayong bumalik na ako, bastardo lang siya. Walang makakakuha ng mga bagay na pag-aari naming magkakapatid. Ate, sa tingin ko ikaw ang nakakatakot. Ang birthday banquet ni Lolo sa susunod na linggo ang susi. Kailangan nating pigilan si Linyu sa pagiging tagapagmana. At saka magkakaroon ako ng maraming oras para hayaan kang malampasan siya at makuha ang mana. Ate, ikaw ang manguna at susunod ako. Magsalita ka. Sino ang unang pupuntahan natin? Ikaw, Ako? putulin mo muna ang berdeng buhok na yan. Pupunta sa biging ni Lolo na may berdeng buhok. Gusto mo ba talagang ipahiya si Lolo? Hindi ka kailanman magiging mapagkakatiwalaan sa paningin ni Lolo. Putulin mo. Hindi. Ate, hindi ko puputulin ang hairstyle na ito. Ang hairstyle na ito ay espesyal na ginawa para sa akin sa malaking halaga ng isang international na styling team. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sirain ang aking buhok? Kaya hindi mo ito puputulin. Hindi. Kahit aso, hindi ginugulo ang buhok nito. Ate, hindi gagawin ng aso. Ako ang gagawa. Muntik ko nang makalimutan, si ate ay isang black belt sa taekwondo. Buhok o buhay, alam ko kung alin ang mas mahalaga. Hindi masama. Sa wakas ay natututo ka na. Isipin natin kung anong regalo ang ihahanda para kay Lolo. Ito ang ating pagkakataon upang ibalik ang sitwasyon. Ano ang orihinal mong inihanda? Wala akong masyadong tunay na kapangyarihan. Natatakot ako na ang mga regalong ibibigay ko ay hindi magiging kasing halaga ng kay Linyu. Nakita na ni Lolo, lahat ng uri ng mahalagang bagay. Ang halaga ng regalo ay nasa intensyon. Dahil naghanda si Linyu ng isang bagay na mahal, gagawin natin ang kabaliktaran. Halika rito. Makinig ka sa akin. Hanapin mo lang. Oh. Ate, matatapos ang misyon. Ang piging na ito ay ang unang hakbang ng ating paghihiganti. Mukhang magaling magpanggap si Linyu at nanay niya, di ba? Hayaan silang hindi na makapagpanggap pa. Sa harap ni Lolo, gusto niyang maging tagapagmana sa birthday banquet ni Lolo? Dapat siyang magtanong kung pumapayag kami. Magsisimula na ang banquet. Nasaan si Linley? Sa ganitong mahalagang banquet ng tagapagmana, hindi dumating si Linley. Sumuko na ba siya ng tuluyan? Lolo, tinawagan ko sila kanina lang. Pero hindi ko alam kung bakit hindi pa siya dumarating. Paano kung tawagan ko ulit sila? Sa tingin ko, malamang naglilibang siya sa isang club at nakalimot sa oras. Etong si Linley, araw-araw nagiinuman at nagsasaya. Ay, nabalitaan ko pumunta siya sa Maldives at nagpakulay ng berdeng buhok. Wala siyang kwenta, dapat siyang palayasin sa pamilya Lin. Tatay, huwag masyadong magalit. Ang ugali ni Linley ay malamang hindi na magbabago. Pero okay lang. Meron pa tayong si Yu. Si Yu ay matalino at mapagpasya. Kung ibibigay sa kanya ang Lin Group, tiyak na abot ito sa mas mataas na Mukhang ang talo na si Linley ay ganap ng sumuko. Sige, basta patay na si Lin Jiwei, ang mana ay napakadali.
Kalimutan mo na. Simulan na natin ang piging. Ah, tingnan mo ang taong iyon. Ang gwapo. Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Ngunit ang kanyang tindig ay pambihira. Malinaw na hindi ordinaryong tao. Oo, ang gwapo. Bata, ilang taon ka na? Pito, Ang taong ito ay tila isang pinabura na anak ng langit na may pambihirang tindig. Siya ay tiyak na pinagpipitagan ng panauhin ni Lolo. Dapat akong pumunta at makipagkilala sa kanya. Ito ay maaring makatulong sa akin upang maging tagapagmana. Kumusta? Ang pangalan ko ay Lin Yu. Linley, bakit ikaw? Bakit ikaw? Lolo. Lolo. Pasensya na, huli na kami. Hindi huli. Si Le ay sa wakas ay lumaki na. Tulad nito, napakahusay. Si Linley ay talagang nagbago ng kanyang imahe. Ngunit ang pagbabago ng kanyang imahe ay hindi mahalaga. Kailangan pa rin niyang umiyak na nanonood sa akin na maging tagapagmana. unang hakbang ng pagbabago ng imahe ay matagumpay. Ngayon ay oras ko na upang magpakita. Maligayang kaarawan, Lolo. Halika rito. Tingnan ka ni Lolo. Matapos maagang pumanaw ang aking ina, si Lolo ang naging pinakamabait sa akin. Maaga akong pumanaw sa aking nakaraang buhay. Tiyak na nasaktan si Lolo. Mula ngayon, dadalhin ka ni Le. Madala sa bahay ni Lolo. Okay? Sige, Lolo. Huwag kang umiyak, Lolo. Ay naku, ang matandang naglilibing ng bata. Nakikita ang isang bata na kamukhang kamukha ng batang si Wei. Ang matandang ito ay parehong masaya at malungkot. Sumpayin! Saan nakahanap si Linley ng ganitong batang makulit? Tingnan mo silang masayang nagkakasundo. Kung ang matanda ay maluloko nila tapos na ako na halos ang tagapagmana, hindi pwedeng magkamali. Linley, bakit ang walang pakundangan mo? Sa kaarawan ni Lolo, dinala mo ang anak mo sa labas dito? Hindi ka ba natatakot na sabihin ng mga tao na ang pamilya Lin ay kahiya-hiya? Ikaw na siguro si Kuya Linyu. Ako ang adopted na kapatid ni Kuya Le. Kuya Yu, gusto mong tawagin na anak sa labas ang iba? Baka dahil bastardo ka rin? Ikaw, Wait, lagi kang nagsasabi ng totoo. Yung kapatid mong si Lin Yu ay pinakayaw kapag ang mga tao binabanggit ang pagiging anak sa labas niya. Huwag mo nang banggitin sa harap niya. Naiintindihan mo? Le, nandito ka na sa wakas. Kakausap ko lang ng tatay mo. Ikaw na nakatira mag-isa sa malaking villa sa bayan ay talagang masyadong malungkot. Pagkatapos maging tagapagmana si Yu, ang villa na iyon ay dapat ibigay kay Yu. Ang villa na iyon ay ibinigay ng matandang amo bilang regalo sa kasal sa ina ni Linle. Ang asawa ng pamilya Lin lamang ang pwedeng tumira doon. Matagal ko nang gusto iyon, ngunit ang matandang iyon ay hindi pumayag. Ngayon, salamat kay Yu. Sa wakas ay makukuha ko na ang villa. oh, Linla, ayoko rin kunin ang bahay mo. Ngunit sa kasamaang palad, ang bagong tagapagmana ay dapat may tindig ng isang bagong tagapagmana. Kaya kailangan naming hilingin sa iyo na mabuting loob na ibigay ito. Kanina, naglakas loob ka pang tumawa sa akin. Sa pagkakataong ito, tiyak kong aalisin ang pinakamahalaga mong bagay mula sa iyo. Ang pagyayabang ay walang kwenta. Kung kaya mo, sige, kunin mo ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Oo. Bukod dito, pagkatapos mong lumipat pabalik, mag-iingatan natin ang isa't isa. Maging mabait ka, huwag ka nang makipag-away kay Yu. Masama kang tao. Gusto mong kunin ang bahay ni Brother Le. Linle, ang damit na ito ay ginawang espesyal ng isang French haute couture designer. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ngayon ay nasira ito ng anak mong bastos. Ang tiyahin na ito ay napakamin. Tita Sue, paano mo naman apihin si Wei? Wei, bata pa siya. Linla, pumunta ka ba rito ngayon para manira? Kontrolin mo ang batang dinala mo. Paano ako nangangagulat? Ikaw, isang magiging tagapagmana at ang iyong ina, ang ina ng isang magiging tagapagmana. Hindi ba kayo maaaring maging mapagbigay? Bakit pa kayo makikipagtalo sa isang bata? Kung mabalitaan ito, anong hiya para sa pamilya Lin? Hindi ba lagi kang umaasa sa iyong katayuan bilang tagapagmana para manghusga ng iba? Sa pagkakataong ito, hahayaan kitang lasapin ito ng lubusan. Ikaw, Ha? Kuya Bastos? Bakit ang pula ng mukha mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, umuwi ka at magpahinga. O Lin Yu, kung hindi ka komportable, umuwi ka na lang agad. Huwag mong hayaan na masira ang birthday banquet ni Lolo. Linley, talagang hindi ka makatuwiran. Anak! Pinagdugo mo ang anak ko. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lalo na ikaw.
Ito ang putasuan. Lagi siyang nagpapanggap na mapagbigay. Ngayon, nawala na siya ng kontrol sa publiko. Kahit natamaan ako ng sampal ngayon, sulit na. Anong ginagawa mo? Bakit ang ingay? Mahal, dumating ka na sa wakas. Kami ni Yu ay binubuli nila. Lolo, dumating ka na sa wakas. Kanina si Ansu ay binubuli. Si Wei at ako... Si Wei ay aksidenteng nadumihan ang damit ni Ansu. Nagalit ng sobra si Ansu. Sabi niya palalayasin niya kami sa pamilyang Lin. Lolo, huwag mo kaming palayasin. Lolo. Kayong lahat, iyan ang linya ko. Hindi ko ginawa. Pinaglaruan nila ako? O hindi mali si Ansu, kasalanan nating lahat. Lolo, huwag mong parusahan si Ansu. Kung hindi... Lolo. Tama na! Lek Wei, tumayo kayo. Huwag kayong matakot, nandito ako. Walang nangangahas na mang-api sa inyo. Suwan, hindi ko inaasahan na kaya kang maging ganyan kasama sa likod. Para sa taong ito, hindi ka dapat lumabas sa publiko. Manatili ka lang sa bahay. Tay, ako... Tumahimik ka. Yo, tumigil ka na rin sa paggawa ng gulo. Malapit nang magsimula ang handaan sa karawan. Pumunta ka na at gawin mo ang iyong makakaya. Sige. Hanggat opisyal nang ipinapahayag ni Lolo na ako ang tagapagmana, magkakaroon ako ng maraming paraan upang parusahan si Linle at itong babaeng sinumpa. Ang nag-setup sa'yo ay mas nakakaalam kaysa sa'yo kung gaano ka naapi. Suwan, itong maliliit mong trick, kapag ginamit mo sa sarili mo, hindi ba masyadong masarap ang pakiramdam? May tao! Lolo, ngayon ang iyong kaarawan. Hindi ko babanggitin ang mga bagay na nakakainis sa iyo. Ang iyong apo na ito ay bumabati sa iyo ng kaligayahan kasing lawak ng silangang dagat at mahabang buhay kasing tagal ng katimugang mundo. Wow! Special kong in-auction ito. Para sa iyo, Imperial Green Glass Type, Jade Rue, nagkakahalaga ng 100 million. Isang Jade Rue na nagkakahalaga ng 100 million? Talagang mapagbigay si Lin Yu. Kung titingnan ng kulay at inang nito, makikita mo sa isang sulyap na ito ay isang top grade na sa date available, imposibleng mabili kahit may pera. Mukhang pinag-isipan mo ito ng mabuti. Maalalahanin ka, talagang natatangi ka sa lahat ng aspeto. Matanda na ako ngayon at naging tamad na ako sa pamamahala ng mga bagay nitong mga nakaraang taon. Dati, si Guolyang ay laging pumupuri kay Suwan at sa kanyang anak sa harap ko. Talagang magalang sila sa harap ko. Pero pagkatapos silang makita ngayon, hindi sila kasing galing ng gaya ng sinabi ni Guolyang. Mukhang ang matandang lalaki ay sa wakas ay nagpapahayag na ng tagapagmana. Bastard na kuya, pasensya na, tumabi ka nga. Ang regalo ni Lee para sa kaarawan ay hindi pa naibibigay. Le, ano naman ang dala mo ngayon? Iyon lang ba? Akala ko may special ka. Kahit na ikaw ay apo ng pamilya Lin, iyan pa rin ang dala mo. Ang kahon na ito ay mukhang mura. Si Linle ay malamang ginastos lahat ng pera. Sa pagkain, inumin at saya, tapos pumulot ng basura para lokohin si Lolo. Linle, kaarawan ni Lolo, hindi pwedeng magdala ka lang ng basura para pumasa. Sa ganitong regalo, kahit ibigay mo sa basurero, tatawanan ka lang. Waiter, magdala ka ng basurahan dito? Tatay, sa tingin ko hindi na kailangan buksan ito. Oh, tingnan mo naman. Itapon mo na lang sa basurahan. Ate, itong bagay, gaano ka sigurado na magugustuhan ito ni Lolo? 1%? Mula pa nung una, ang pag-ibig ay nagiiwan ng pagsisisi, at ang pagsisising ito ay tumatagal magpakailanman. Hindi ako naniniwala sa bagay na ito, kundi kay Lolo. Lolo, buksan mo. Magugustuhan mo ito? Linle, tingnan mo ang ibinigay mo. Pinaiyak mo si Lolo. May tao! Itapon ang maruming bagay na ito. Teka, Le. Salamat. Talagang gusto ko ang regalong ito. Lolo, ang relong ta ay may larawan ninyo ni Lola noon. Matagal akong naghanap ng tamang manggagawa para ayusin ang mekanikal na mukha ng relo. Ngayon ay gumagana na ito. Ito,
ay nawala ng matagal. Paano mo ito natagpuan? Dahil binanggit mo yun dati, Lolo. Kaya naghanap ako sa palengke at sa wakas ay natagpuan ko ito sa kamay ng isang kolektor. Ikinuwento ko sa kanya ang iyong kwento at pumayag siyang ibigay ito sa akin. Natagpuan ko rin si Wei doon. Lolo, dati akong bata pa. Ngayon naintindihan ko na wala kang ngayon alagaan kita ng mabuti. Mabuti. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Le? Napaka-mature mo na. Nakakagulat. Si Linley ay talagang nagbigay ng tamang regalo. Hindi kailangan kong gumawa ng gulo. Ang tagapagmana ay dapat si Yu lang. Le, talagang lumaki ka na. Narinig ko lang na noong natagpuan mo ang larawan, nakilala mo si Wei. Ito ay tunay na tadhana. Lolo, paano kung amponin si Wei bilang apo? Ano sa palagay mo? Mabuti. Hello, Lolo. Ang tamis ng batang ito. Tamis? Hindi naman. Tatay siya lang. Nagbato ako ng cake sa damit ko. At pinagalit si Yu hanggang sa magsuka siya ng dugo. Dinadaya ka niya. Wala siyang kwentang bata. Hindi. Dahil gusto nilang kunin ang bahay ni Kuya Le. Hindi ko na kinaya. Kaya nagbato ako ng cake sa kanya. Pasensya na. Pero si Wei, ayaw na talagang maging walang tirahan. Ayos lang, Wei. Protektahan ka ni Lolo. Ang villa ni Le ay ibinigay ko sa nanay ni Le noon. Ikaw, huwag mong galawin. At ikaw, Yu, hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging masyadong magagalit sa ilang mga salitang walang masama. Wala kang dignidad ng isang tagapagmana. Lolo, hindi yun. Ako... Wala nang sasabihin. Tungkol sa tagapagmana, ngayon ay may bago akong ideya. Naging maluwag ako sa inyong lahat. Hindi ko alam ang tunay ninyong kakayahan. Gamit ang aking ika-70 kaarawan bilang pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng bawat isa ng kumpanya na may isang taong termino. Kung sino sa inyo ang mas mahusay, ang siyang magiging tagapagmana. Sige, salamat, Lolo. Lin Yu Suwan, dahil bumalik ako, lahat ng ito ngayon ay pampagana lang na inihanda ko para sa inyo. Ngayon ang unang araw mo sa trabaho. Sa meeting, huwag kang magkamali. Naintindihan? Naintindihan. Dahil nandito na ang lahat, maikli kong tatalakayin ang mga plano ng kumpanya sa hinaharap. Sa tabi ni Mr. Lin, bakit may bakanting upuan? Anong bakanting upuan? May batang babae na nakaupo doon. Ang unang bahagi ay pagsisimula sa kumpanya namin. Sa oras ng trabaho, Dinala ni Mr. Lin ang isang batang babae na hindi man lang abot sa lamesa. Hindi ba siya natatakot na ang batang ito ay magdulot ng gulo? Ibaba ako ng kumpanya mo nga ngayon. Hindi ka ba susundo sa akin? Sa ganyang ekspresyon, halatang susunduin niya ang kanyang syota. Isang lalaking nalulong sa pag-ibig, nagdadala ng bata sa trabaho. Hi, itong mapait na trabaho? Ayoko nang magtrabaho kahit isang araw pa. nagsimula na akong maghanap ng headhunter. Bumalik na ang aking childhood sweetheart. Itigil ang meeting, susundo ako ng isang tao. Tigil. Ada, anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng kutsilyo. Para saan ang kutsilyo? Linla, kung ipipilit mong umalis ngayon, sa pamamagitan nitong 40 metrong talim, hahayaan kitang tumakbo ng 39 na metro bago kita hiwain. Ada, hindi pa kayo nagkakilala. Naniniwala ako kapag nakilala mo siya, tiyak na magugustuhan mo siya. Anong maintindihan? Gusto kitang ibalik para tulungan akong sirain si Linley. Ang gantimpala ay 50 milyon. Si Lin Yi ay handang gumastos ng 50 milyon para sirain kita. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na magpakumbaba sa akin. Ate, huwag, Wei. Kumalma ka muna. Saka natin ituloy ang meeting. Saan ba tayo tumigil kanina? Buti na lang dala ko ang pamana naming tangdaw, kasama ko. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng supresyon ng dugo ng isang ate. Kanina lang ay pinag-usapan natin ang restructuring ng organizational structure ng kumpanya. Dagdagan ko pa ng isa? Tama ba ang nakikita ko? Itong batang babae, may hawak siyang espada na mas mataas pa sa kanya. Ang galing ng batang ito. Alam niya ang operasyon ng kumpanya at kaya niyang pigilan si Mr. Lin. Talagang may kakayahan siya. Hindi ba hinihikayat ng bansa ang mag-anak? Ito na lang ang kukunin ko. Linla, anong sapang mo? Para pahintayin ako ng ganito katagal. Kung hindi dahil sa 50 million, hindi na ako titingin sa'yo.
Nasaan si Linley? Nasa kumpanya ba siya? Hindi ba sinabi kong sunduin ako? Si Linley ay isang lalaking inibig. Hindi man lang siya marunong pumili ng tamang babae. Si Linley ay nasa meeting. Hindi ko siya papayagang umalis para maging alipin ng pag-ibig. Etong batang babae. Anak pa siya ni Linley sa ibang babae. Sinusubukan niya akong takutin. Mukhang kailangan ko munang alisin ang batang ito. Why? Malamang nagkakamali ka. Si Linley at ako ay tunay na nagmamahalan. Nagmadali akong pumunta, kaya wala akong dala na regalo. Pero may dala akong inumin. Masarap ito. Gusto mo bang subukan? Salamat, ate. Bata pa talaga. Madaling lokohin. Ito ang diet pill ko. Pagkatapos inumin ito, pupunta ka ng punta sa banyo. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Dahil gusto mo ang inuming ito, iiwan ko na lang ito para sa'yo. Buwisit ka? Pinaloko mo ako? Ikaw. Pwede ko. Gusto mo makipag-away sa akin? Dapat sinabi mo kanina. At ako... Sakloloy, ibaba mo ako. Kung hindi, sasabihin ko kay Linley na palayasin ka sa pamilya Lin. Ang makapagpapalaya sa akin ay hindi pa isinisilang. Huwag kang tumakbo. Tumigil ka. Sa wakas tapos na ang meeting. Ngayon makikita ko na ang crush ko. Saklolo, ibaba mo ako. Anong ingay iyan? Tumigil ka. Ibaba mo ako. Huwag kang tumakbo. Yue Guang, ano ang problema? Lay, bakit ang tagal mo? Siya yan, inapin niya ako. Linle, tingnan mo ang babaeng. Natagpuan mo? Kung hindi mo siya palayasin ngayon, siya o ako, pumili ka. Le, tingnan mo. Matigas pa rin ang ulo niya. La, alam ko, anak siya sa labas. Tanggap ko naman siya. Pero tingnan mo, ano ba ang ginawa niya kanina? La, kung gusto mong makipagbalikan sa akin, sisipain mo siya palabas ngayon. Ngayon, siya o ako. La, turuan mo siya ng leksyon. Huwag mong masyadong saktan. Mukhang ang simp na si Linley, nakinig sa akin. Malapit na niyang sampalin ng malakas si Wei at sipain siya palabas. Naghihintay lang ako ng madaling panalo. Ate, mali ako? Ikaw, ano ang tawag mo sa kanya? Etong batang pasaway, paano siya naging kapatid ni Linley? Wait, ay parang ate ko. Siya ang gumagabay sa akin. Tama ba, ate? Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Yue Guang, sa totoo lang, mabait ang ate ko. Baka may hindi pagkakaunawaan kayo. Hindi pagkakaunawaan? Alam mo ba? Lintek, ako ay pinakain ng batang ito ng pampapayat na gamot. Anyway, dapat kang bigyan ako ng paliwanag ngayon. Sino ang nagpapaputok? Ang banyo ay nasa kanan. Lintek na bata. Sa susunod, gagawin ko, si Linley, ang simp na iyon, ipadala siya sa probinsya. Ara? Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Tanga ka? Simahan mo ng baby na natagpuan mo para sa sarili mo? Hayaan mong tanungin kita. Pipiliin mo ba siya? O ako? Ang mga bata ay pumipili, ngunit ako ay matanda na. Maaari bang kunin ang dalawa? Siyempre, walang kondisyon kitang pipiliin, sis. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Ang layunin natin ngayon ay ibagsak si Linyo. Wala tayong oras para sa dramang pag-ibig. Sinabi ko sa front desk na i-blacklist ang babaeng iyon. May tututol ba? Wala talaga. Ang bagong boss ay tila may kakayahan. Kararating lang at pinirmahan ng kontrata ng real estate kasama si Sinlin. Oh, nagdala siya ng isang maliit na babae. Medyo cute siya. Cute? Wala. Malinaw na siya. Eto na naman. Kumusta na ang plano? Kumusta na ang plano? Gumastos ako ng malaki para dalhin ka rito. Huwag mo akong biguin. Mukhang ang 1 bilyon ay hindi madaling makuha. Kasalanan ng demonyong munting cute na yon. Lahat. Ayos lang ang lahat. Nahulog na naman sa akin si Linley. At nalaman ko rin na kamakailan ay pumirma siya ng kontrata sa real estate. Nasa Sinlin ito. Ano? Ibig mong sabihin, si Linle ay kumuha ng lupaing iyon sa Sinlin? Ang lupaing iyon na nagkakahalaga ng 300 milyon ay isang mahalagang proyekto sa probinsya 8. Itong talunan na si Linle ay sobrang swerte.
nag-transfer na ako ng 5 million sa'yo. Kumuha ka pa ng impormasyon mula sa kanya. Or ang munting babaeng iyon sa tabi niya ay medyo nakakainis. Pwede ba nating alisin siya? Walang hiyang kapatid. Bakit siya ulit? Si Xiaowei na naman ito. Sa birthday banquet ni Lolo, tinatarget niya ako sa lahat ng dako. Kung hindi dahil sa kanya, sana ako na ang tagapagmana. Sige, bantayan mo ng mabuti si Linlei, ang taong iyon. Hahanap ako ng paraan para alisin siya. Noong nakaraang pagkakataon sa banquet, bilang paggalang kay Lolo, hindi ko maaring galawin ang batang yon sa ngayon. Ngayon, kasama niya iyong talunan na si Linlei, maya-maya ay tuturuan ko siya ng leksyon. Hoy, eto ba si Kuya Bao? May libre ka ba kamakailan? Magpunta ka sa construction site ng Sinlin. Itong lupa sa Sinlin, Linlei, hindi mo ito mapapanatili kahit na mapalad ka. Ipapagawa ko kay Kuya Bao na magdulot ng gulo. Pagkatapos ay sirain ng kontrata at pagkatapos ay papuntahin siya para turuan sina Linlei at yung maliit na cutie ng leksyon. Pagkatapos ipapadala ko si Bai Wigwang para iligtas ang bayani. 3 ibon sa isang bato. At kailangan ko lang umupo at mag-enjoy. Linlei, niloloko mo ako. Masyado ka pang berde. Narito na si Kuya Bao. Darating. Nag-aasikaso lang ng isang baguhan at isang maliit na pasaway. Ako ang pinuno ng Black Panther Gang, isang piraso ng cake. Bakit si Linlei yung pangungot? Linla, yung sa edad na 18 sa isang pangungusap, tinalo ang Green Dragon Gang at nakatakas ng walang gasgas. Yung salot na si Linlei, ang boss ng Green Dragon, ay nagalit ng husto sa kanyang mga salita at umubo ng dugo. Siya ay mapagbigay at tapat. Lahat ng martial arts sex ay gumagalang sa kanya. Si Kuya Bao ay hindi dapat pagtripan. Mas mabuting umatras muna. Hoy, teka. Mukhang umalis na si Linlei. Wala na siya? Wala nang makakaalam kung saan gang kami galing. Hindi siya maaaring galawin. Madaling apihin yung maliit na babae, di ba? Maghintay ng pagkakataon at kapusin siya. Makakapag-ulat pa rin tayo ng tagumpay. Patuloy sa pagsira. Wasakin! Ate, sigurado ka bang hindi mo ako kailangang manatili? Hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ko? Hindi. Ibig kong sabihin, kung may mag-udyok sa'yo, tandaan mong iwan siya ng buo. Nakatira tayo sa isang lipunang sumusunod sa batas. Tama na, tumigil ka na. Bumalik ka at pirmahan ang kontrata mo. Susurin ko ito pagbalik mo. Oh, Tigil. Sino ang nagpadala sa'yo? Oy, ikaw mismo ang lumapit sa amin. Mabuti, nakakatipid sa atin ng abala sa paghahanap sa'yo. Sino ang nagpadala sa amin? Ang isang batang hamak na tulad mo ay walang karapatang magtanong. Boss, may kutsilyo ang batang yon. Mga tanga, isang laruang kutsilyo. Natakot kayo ng ganyan? Makinig ka, bata. Huwag kang tumakbo ng may laruang kutsilyo na nananakot ng tao. Maging mabuti kang bata. May gustong manakit sa'yo, kaya kami ay inutusan na paluin ka. Kung hindi ka makikipagtulungan, Ano ang magagawa mo? Mukhang hindi ka pa karapat-dapat sa kutsilyo ko. hindi ka ba sumusunod sa babala, ha? Ano pang hinihintay mo? Saluhin siya. Mukhang kailangan kong ipakita sa'yo kung ano ang boxing na estilong cultivation. ano, may gang na darating para magdulot ng gulo sa construction site? At ang gusto nilang kidnapin ang aking kapatid na babae, Xiaowei? Ay naku, kung hindi ako pupunta ngayon, mahuhuli na. Boss, huwag kang mag-alala. Nakatira tayo sa isang lipunang may batas. Si Miss Wei ay bata pa. Yung manggang ay hindi maglalakas loob sakta ng isang bata. Bakit ko pakialaman si Xiaowei? Ang pakialam ko ay ang gang. Ha? Kilala mo ba ang kapatid ko? Sino? Ang batang babae na kasama ko. Nasaan siya? Ang boss light na namalaga sa kanyang ampun na kapatid na babae. Ate, pakiusap, huwag kang pumatay ng sino man. Hindi na kailangan tumingin, nandito ako. Haha, Lola. Pinabili ko ng lollipop na ito para sa'yo. Enjoy. Ito ay... Xiaowei? Paano mo nakain ng ganitong uri ng hindi kilalang lollipop? Dapat kang kumain ng ganitong uri ng international na imported na tsokolate. Yung kinakain mo ng bata ka. Isang gang leader lang, gustong makipagkompetensya sa akin para sa posisyon ng pinakatapat na lingkod ni ate? Hindi pwede. Ako lang ang nakakaalam kung anong candy ang pinakagusto ng kapatid ko. Mabuti, natapos mo na ang trabaho. Nag-aalala ako sa iyo, kaya dumating ako agad. Kailangan ko ba ng pag-aalala mo? Bumalik ka na ngayon.
Mahal ka nang bumalik. Kung hindi ko may susunod na pagkakataon, Hindi ako maglalakas loob. Wala nang susunod na pagkakataon. Hindi ako maglalakas loob. Hindi ako maglalakas loob. Saan ang galing ang mapahamak na lamok na ito? Wala. Hindi ba ako nandito para iligtas ang bayani? Nasaan sina Linley at ang iba? Oy, Linley. Mukhang hindi ko ito na-miss. Kailangan lang maghintay ng kaunti pa. Si Brother Bao at ang kanyang gang, kaladkarin si Linley palabas ng sasakyan at bugbugin siya. Pagkatapos, ako ay aakyat at magkukunwaring iligtas siya. Sa pagkakataong ito, kailangan kong gawin si Linley mahulog ng lubos sa pag-ibig sa akin. Palayasin ang batang iyon. Paalam, Lola! Hoy, Linley! Bakit parang may tumawag ng pangalan ko? hindi pa tapos ang trabaho ko. At ngayon, bingi na rin ba ang tenga ko? Kailangan mo bang tulungan ka ng ate mo para mag-relax? Hindi na kailangan. Bakit nandito si Bai Weguang? O may relasyon din ba siya kay Lin Yu? Kumusta na? Malakas ang Black Panther gang, di ba? Si Linley. Sa ngayon, tinatalo at umiyak na sa langit. Ang basurang si Linley. Ano? Sabi mo nakatakas si Linley? Hindi. Mga walang kwenta. Ano bang silbi nyo? Bahala na. Maiwasan ni Linley yan saglit. Pero hindi habang buhay. Nakipag-ugnayan na ako sa sekretarya ni Gu Qianyang, ang pinuno ng pamilya Gu sa Haishi. Kumpara sa plano ni Linley sa Xinlin, mas mahalaga ang bagay na ito. Hayaan si Linley na yakapin ang planong yan at magmayabang. Ang pinuno ng Haishi, ang Panginoon ng pamilya Gu, si Gu Qianyang ay darating sa Jing City sa 3 araw. Ate, anong problema? May problema ba? Narinig ko na si Gutian niyang kamakailan ay may proyektong bilyon-bilyon at lahat ay nag-aagawan para makipagtulungan sa kanya. Bilyon... Ate, ibig mong sabihin, tiyak nakikilos si Lin Yu. Naging matalino ka na. Tiyak na gagawin ni Lin Yu ang lahat para makuha si Gutian niyang ang malaking kliyente dahil naglakas loob siyang magpadala ng mga gangster sa construction site natin para manggulo. Dapat din nating bigyan siya ng malaking regalo bilang ganti. Ate, ibig mong sabihin, dapat tayong maunang makipagkasundo kay Gu Qianyang at agawin ang kanyang kliyente? Pero wala tayong relasyon. Kasama si Gu Qianyang, paano natin ito makakamit? Sa pagkakalam ko, si Gutian niyang ay kamakailan namumuhunan sa isang AI project. Tandaan mo ang iyong ate ay isang computer genius na pinag-aagawan ng mga top Silicon Valley companies. 7 taon na ang nakalipas. Nakagawa na ako ng foundational AI model. Naperpekto ko na ito. Sa sandaling ipakita ko ito, hindi ako naniniwalang si Gu Qianyang ay hindi matutukso. Sige, magpupulong ako sa marketing department para maghanda sa contract negotiation kay Mr. Gu. Mahuli natin si Lin Yu nang hindi handa. Ate, pumayag si Mr. Gao na kumain kasama natin. Magaling. Ang bangkete ay gaganapin sa Cloud Palace. Saka, dalhin mo ang iyong Diyosa at isama mo siya. Ikaw ang pinakamahusay, ate. Gusto mo siyang makita pagkatapos ng deal, di ba? Ate, naniniwala ako na talagang magugustuhan mo siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagamutin ko ang iyong pusong lasing sa pag-ibig. Ano? Si Mr. Gu ay kakain kasama si Linley. Linley, imposible yan. Paano nangyari na siya nakipag-dinner kay Mr. Gu bago ako? Ganun ba? Tiyak na si Lolo. May kinikilingan siya. Binigyan niya si Linley ng maraming may kakayahang tao sa kumpanya. Sige, manghas kang gagawin ng mga kliyente ko. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Oh, sinabi ni Linla sa akin, pupunta siya sa Cloud Palace para itrato si Mr. Gu ng hapunan. President Lin, ano ang iyong plano? Buti na lang nalaman ko. Kung hindi ako magtatagumpay ngayon. Sige, pagkatapos mag-aayos ako ng isang mas marangyang piging, ang talunan na iyon, gusto akong unahan at makipag-dinner kay Mr. Gu. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay eh. Kung gayon, nagbigay ako ng napakalaking piraso ng impormasyon. Tama ba? Kumikibot ba ang mga mata mo? 10 milyon ang nawala. Tandaan mo, Linley, kung meron siyang anumang galaw, sabihin mo sa akin ng maaga. At saka, saang silid si Linley ngayong gabi? Sabihin mo sa akin, gusto kong i-book ang katabing silid. Sige. Mr. Gu? Kamusta? At sino ito? Shinrak ito. Bakit siya nagdadala ng bata sa isang dinner party? Hindi ko narinig na may asawa siya. Isuo ang aking adopted na kapatid. Ang pangalan niya ay Xiao Wei. Nawalan siya ng mga magulang nung bata pa siya
Kaya natatakot siyang mag-isa. Isinama ko siya, narinig ko na ikaw ay ang tagapagtatag ng Project Hope. Kung magtatagumpay man ang pagtutulungan na ito o hindi, mag-donate ako sa pangalan ni Xiao Wei, 100 milyon. Maalalahanin si President Lin, ang aking orihinal na layunin sa pagtatatag ng Project Hope ay mailigtas ang mas maraming bata tulad ni Xiao Wei. Tungkol sa kontrata, Pwedeng maghintay muna ang kontrata. Paano ko hahayaan na pag-usapan ang negosyo na walang laman ng tiyan? Maupo muna tayo at mag-usap habang kumakain. Hindi masama, Xiaole, gumagaling ka na. Bakit puro pipino? Linla, naglalaro ka ba sa club at nabaliw na? Ito ang iyahain mo kay Mr. Gu? Iniinsulto mo ba siya? Lingyu, talagang nagpakita ka? Kung paano ko tratuhin si Mr. Gu ay aking negosyo, hindi kailangan mag-alala si Lin Yu. Tama ang aking kapatid na babae. Si Wei Kwang ba talaga ay ipinadala ni Lin Yu? Alam mo ba kung sino si Mr. Gu? Siya ay mula sa pamilyang Gu, ang nangungunang pamilya sa Haishi. Pakisuyo, hiyain mo si Mr. Gu sa pamamagitan ng isang piging ng pipino. Okay lang kung ikaw ang mapahiya, ngunit huwag mong isama ang buong pamilya Lin natin sa kahihiyan. Kung ito ay kumalat, sino pa ang makikipagtulungan sa ating pamilya Lin? Linle, ang iyong pag-uugali ay talagang hindi nararapat. Puro pipino. Hindi ito mukhang papagana. Ito ba ang pagtrato mo sa isang panahon? Pasensya na, Mr. Gu, sa hindi ko pag-ugnay kay Mr. Linle ng maaga. Hindi ko inaasahan na siya ay sobrang ignorante sa etiketa ng negosyo. Mukhang si Linle ay ngayon nakasakit ng lahat ng mahahalagang tao na naroroon. Mula ngayon sa lungsod ng Jing si Linle ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumangon muli. Sobra na talaga ito. Tama, Linle. Tingnan mo ang iyong ginawa. Sobra na talaga. Mr. Gu, bukod kay Linle, ang pamilya Lin, ay meron din akong si Lin Yu. Nasa kabilang kwarto ako at naghanda ng abalone para sa'yo, sea cucumber at shark fin. At hiniling ko sa chef na maghanda ng malaking serving ng fine Buddha jumps over the wall gamit ang lahat ng pinakamataas na kalidad na sangkap. Sumama ka sa akin, sisiguraduhin kong masiyahan ka. Ikaw ang sinasabi ko. Sobra na talaga ito. Ah, ako? Mr. Gu, mali ba ang tinuturo mo? Dumating ka ng walang imbitasyon, pumasok ng walang pahintulot, ginulo ang aking hapunan kasama si Mr. Lin. Ano ba talaga ang iyong intention? Mr. Gu, sinusubukan kitang tulungan. Pinakain ka ni Linlay ng mga pipino. Hindi kanya pinapansin. Swang nagsabing ayaw ko sa piging ng pipino. Ang pag-aaw si Lin Lea ay eksaktong gusto ko. Ano? Noong nakaraang buwan, na-diagnose ako ng high blood pressure. Espesipikong pinayuhan ako ng doktor na kumain ng magaan. Plano kong tanggihan ang hapunan ito. Ngunit hindi ko inaasahan na si Mr. Lin ay napakaingat. Ang mga putahing in-order niya ay lahat magaan at angkop. Pagkaot, binait, marikadiap sa buso ng kooperasyon. Paano naman si Linlay na napakaswerte? Ang isang bagay na basta-basta inihanda ay siya palang eksaktong gusto ni Mr. Gu. Ganun pala. Ito ay aking pagkukulang. Si Mr. Gu ay hindi makakain ng karne kamakailan. At ang head chef ng restaurant na ito ay kaibigan ko. Maaari ko siyang hilingan na gumawa ng putahe para sa iyo. Ang kanyang signature dish, pinakulo ang repolyo lang. Ang putaheng ito ay hindi makukuha ng walang reserbasyon, kaya hindi mo basta makukuha. Naging bastos ako ngayon. Para humingi ng tawad, hayaan mo akong magbayad para sa pagkain ito. Ngayon, talagang dalhin si Mr. Good sa aking pribadong silid. Ate, si Lin Yu ay parang malagkit na plaster. Nakakainis. Kung igigiit niya na tratuhin tayo, hayaan na natin siya. Are, ang ibig mong sabihin, Ay pumasok ang illegitimate na kapatid na lalaki bigla para lang imbitahan tayo sa hapunan. Ang galing mong tao. So si Lin Yu pala ay isang illegitimate na anak. Ito ay isang masarap na chismis. Kaya pala, ang tagapagmana ng pamilya Lin ay nakatakda na. Ngayon ay lumilitaw si Linlay para makipagkompetensya sa kanya. Kaya iyon ang dahilan. Xiaowei. Ako ito, Kuya Xiaoyu. Kapag nag-uusap ang mga matatanda, hindi dapat sumabad ang mga bata. Hindi mo ba alam? oh, kaya gusto mo pala kaming tratuhin sa hapunan? Bakit hindi mo sinabi kanina? Waiter. Sabihin mo sa head chef ninyo na maghain ng isang platong malinaw na repolyo. Sabihin na si Mr. Lin Yu ang personal na nag-order nito. At saka, ilagay ang bill na yun sa kanyang account. Mari ka nang umalis. Sige. Lin Yu, mari ka na rin umalis. Ako? Ngayon bukod sa pagbabayad ng bill, hindi na kita kailangan. Linla, malinaw na pumunta ako rito para... Hindi ka dumating para manlibre, kaya para saan ka pumunta? Sa harap ng host, ang pagnanakaw ng kliyente ng host ay may isang malaking pagkakamali sa negosyo. Kung gagawin mo talaga ito, sino ang mangangahas na makipagtulungan sa iyo sa hinaharap? Talaga. Ang mga negosyo ay may sariling mga patakaran. Ang mga taong tulad niya, ang pamilya Gu namin, ay tiyak na hindi makikipagtulungan. Jigu, hindi iyon ang totoo. Magkamag-anak kami ni Linle. Hindi mahalaga kung sino ang manlilibre. Kayo muna ang kumain
Lalabas lang ako. Ay sa pagkakataong ito, ang deal ni Linley ay kinuha ni Linyo, tiyak na sobrang sama ng loob niya. Tansyo kailangan kong makahanap ng pagkakataon para aliwin siya at samantalahin ang kanyang kahinaan upang gawin siyang muli kong simp. Hindi ba iyon ay ilang minuto lang? Linley, huwag kang malungkot. Hindi ka nakasign ng kontrata sa pagkakataong ito. Okay lang, may mga pagkakataon pa sa hinaharap. Ako, Jilin. Ang kooperasyon ko is kasiya siya. Sa susunod ay prayus ka na doon sa isang bagong proyekto. Inaasahan ang ating susunod na kolaborasyon. paano nangyari iyon? Si Linley, na walang kwenta, ay talagang nakasign. Lin, huwag kang magalit. Kukunin ko ang iyong pagkain at malugod kong tatanggapin ang iyong kooperasyon. Baboy ka, host. Ginawa mo akong monghe. Ah? Linle, huwag kang masyadong mayabang. Nawalan lang ako ng isang kliyente. Buti na lang, may backup plan ako. Hanggat nandito si Bai Wegwang, Linle, maghihintay ka na magwalis ng mga kalsada. Paano ako matatakot sa isang bata? Nakakatawa yan. Ngayon, hindi ako pwedeng magkamali sa harap ni Lin Yu. Linla, narinig ko lang pumirma ka ng isang malaking deal. Pinaghirapan mo yan. Hindi kita masyadong kilala. Tigilan mo ako sa paghawak. Hindi ba sinabi sa akin ni Bai Wegwang na nasa kanya na si Linle? Bakit siya umiiwas kay Linle na parang salot? Itong siraulong si Linle, nagpapahirap na ngayon. Kung malaman ni Lin Yu ang totoo, maliligaw ako. Alam ko, Xiaolei, galit ka pa rin sa akin dahil sa huling pagkakataon. Alam ko na sa pagitan namin ni Xiaowei, may hindi pagkakaunawaan. Mabuti na ang trato ko sa kanya mula ngayon. Patawarin mo ako. Lumayo ka? Isang maginawa ko. Mapaglaro lang ako, hindi bobo. Etong si Bai Wegwang malinaw na nagkakagulo kasama si Lin Yu. Hindi ako dapat mabiktima sa kanyang pangakit. At masayang ang pagsisikap ni ate. Linle, bakit mo ginaganyan ang kasintahan mo nang napakalamig? Sino nagsabi sa'yo na kasintahan ko siya? Wala sa amin. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Hanggat nandito ako, hindi ka magiging bayaw ko. Oy, tarantadong kapatid. Dahil napakaginoo mo, paano kung magkasama kayo? Imposible. Kaya si Bai Wegwang ay nagsisinungaling sa akin sa lahat ng panahon. Ikaw, munting sinsa. Ikaw at ang kapatid mong si Linley ay nagkaroon lang ng maliit na hindi pagkakasundo. Tama ba? Oy, Linley, nasaan ka? Oy, oy, oy. Tama na. Ikaw walang kwentang tao. Binigyan kita ng napakaraming pera at napakaraming oras at hindi mo pa rin kayang pakibagayan si Linle. At pinalampas mo ako sa isang malaking kliyente. Mukhang kailangan ko ng umaksyon mismo. Sa pagkakataong ito, tinawag ko kayo rito, parehong upang patatagin ang ugnayan, magkaroon ng pagtitipon, at dahil din lumipas na ang unang quarter, upang tingnan ang sitwasyon ng bawat isa sa inyong mga kumpanya. Sino ang mauuna? Lolo, ako si... Xiaolu. Matanda na ang lolo mo, hindi na kayang mabigla. Alam ng lahat ang antas mo, kaya huwag kang magpakitang gilas. Hayaan munang si Xiao Yu ang magulat. Lolo, ito ang quarterly financial report ng ating kumpanya. Kumpara sa nakarang quarter, tumaas ito ng 30% at ang tatlong subsidiary ay lumampas sa kanilang target. Ang isang kabataang nakakamit nito ay talagang kahanga-hanga. Tiyak na si Xiao Yu ang kahanga-hanga, madaling nagtala ng bagong mataas na performance. Kumpara sa mga marunong lang, kumain, uminom at maglaro, malayong-malayo sila. Oo, tama. Ang talento ni Xiao Yu ay tunay na pinakamahusay sa nakababatang henerasyon. Tay, huwag mo akong sisihin sa pagsasalita. Ang isang taong termino ay masyadong mahaba. Sa tingin ko sapat na ang kalahating tuon para makita kung sino ang tunay na tagapagmana ng pamilya Lin. Hindi mo pa ako tinatanong. Sa mga grado mo, kailangan pa bang magtanong? Sa wakas, magkakasama tayong kumain. Huwag mong galitin ang lolo mo. Ang performance ni Xiao Yu ay tumaas ng 30%. Ikaw naman, buti nga hindi ka nalugi. Tumaas lang ng 30%? Bata ka pa, ano ang alam mo? Kahit bata ako, marunong pa rin akong tumingin. Sa laki ng numero, Kuya Xiaole, sa magkakataong ito, ang pagtaas ng net profit ay 200%. Ano? 200%? Hindi ito posible. Kahit ang stock good ay hindi makakamit ang 200%. Linle, ikaw bang nandaya sa mga account?
Oo, ang walang kwentang si Linley. Ang pagiging mapaglaro niya ay talagang imposible. Shaole, okay lang kung hindi maganda ang grades mo, pero hindi ka dapat matutong magsinungaling. Paano magkakaroon ng pamilya rin ng ganitong kahiyahiyang walang kwenta? Sino ang nagsabing nandaya ako? Lolo, ito ang financial report ng ating kumpanya. Buti na lang handa ang kapatid kong babae. Lolo, pakitingnan kung talagang nandaya ako. Tatay, huwag kang masyadong magalit. Mabuti. Ang kita ng kumpanya ay talagang 200% natubo. Ang ating pamilya Lin ay nagkaroon ng isa pang business genius. Tatay, paano ito naging posible? Nagkamali ka ba ng basa? Saan nakuha ni Shaole ang ganyang kalaking kita? Dahil ang kumpanya ni Kuya Shaole ay pumirma ng isang proyektong kooperasyon kasama si President Go ng High Group. Ang paunang pondo ay dumating na. Ang kapatid na bastardo ay hindi kaya, hindi ibig sabihin ay hindi kaya ni Kuya Shaole. Si Shaole ay sa wakas ay lumaki na. Alam niya kung paano magtrabaho ng matatag. Ang pamilya ko ay isang nangungunang negosyo sa Haishi. Ang pakikipagtulungan sa kanya ay may magandang kinabukasan. Nandito si Shaole. Si Shaole ay natutong magtrabaho ng matatag. Si Shaole ay talagang isang maswerteng bituin. Hahaha. Shaole, nagsusumikap ka talaga lately. Ang kita mo ay malapit ng umabot sa ikasampu ng akin. Ninakaw mo ang malaking kliyente kay Mr. Gu. Eh ano naman? Ang kita mo ay mas mababa pa rin kaysa sa akin. Xiaoyu, nagdusa ka sa nakaraang tagumpay ng kumpanya. Madaling pumunta mula 0 hanggang 60, ngunit mula 90 hanggang 100, iyon ay mahirap. Oo, tama iyan. Talagang pinakamahusay si Shaoyu. Ang pagpapatakbo ng kumpanya, ito ay tungkol sa patuloy na paglago. Kung ang pamilya Lin ay ipapasa kay Shaoyu, iyon ang pinakatiwasay. Tiyo, napakahusay ni Kuya Shaole. Hindi mo man lang siya purihin. Sa halip si Lin Yu na puro nakaraan ang inaasahan, siya ang lagi mong pinupuri. Masyado kang may kinikilingan. Kulyang, talagang masyado kang may kinikilingan. Gaya ng inaasahan, sa may madrasta ay may stepfather. Dati akong pabaya, sigurado akong marami nang tiniis si Shaole. Tatay, hindi totoo yan. Pareho kong tinatrato ang dalawang batang ito, palagi at walang pinagkaiba. Pero ang kita ni Lin Yu ay mas mataas kaysa kay Linley. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kita lang ba yan? Sa susunod, ang kita ni Kuya Shaole ay tiyak na 20 beses kay Lin Yu. Oo, 20 beses. Hoy, teka. Ate, talagang mahal kong ate ka. Ginagawa mo akong asno? Bahala na, basta simulan mo ang team, susunod ako agad. 20 beses. Alam mo ba kung magkano ang kita ni Xiaoyu noong nakaraang buwan? Shaoe, di ka pa pumapasok sa paaralan? Marunong ka bang magbilang mula 1 hanggang 100? 20 beses. Nangangahas ang sabihin. Pero si Kuya Shaole mo ay hindi nangangahas sumagot. Ano ang dapat ikatakot? Kung sinabi ni Shaoe na kaya natin, talagang kaya natin. Shaole, huwag mong isipin na dahil lang may nagawa kang kaunti, maaari kang maging mayabang at kampante. Kung kaya mong gawin ito, hindi na kailangan ng kompetisyon, maaari ka nang maging tagapagmana ng pamilya Lin. Mabuti. Si Shaowe ay may estilo ni Lolo noong bata pa siya. Dapat may sigla ang mga kabataan. Paano kung ganito, hindi 20 beses? Shaole, ang iyong pagganap sa susunod na quarter ay umabot ng 10 beses ng kay Xiaoyu. Ililipat ni Lolo ang Star Ocean Branch sa iyo upang pamahalaan. Ang Star Ocean Branch ay ang pinakakumikitang kumpanya ng aming pamilya Lin. Tatay, ikaw... Hindi pa ako tapos magsalita. Sabi ko kung hindi, ibibigay ko ang Star Ocean Branch. Kay Lin Yu. Matanda na ako. Mundo na ng mga kabataan ngayon. Ayos lang, Lolo. Hindi na kailangan na magaan ang trato ninyo sa amin. Sabi ko kaya natin gawin ng 20 beses, kaya natin. Tama. Kung sinabi ng atin na posible mangyayari iyon, hindi natin dapat mawala ang ating kumpiyansa. Sige, ambisyoso, 20 beses. Naghihintay si Lolo ng iyong magandang balita. Ambisyoso? Sa tingin ko, nawalan na sila ng bayat. Ngunit dahil nagpapakatanga sila, ako ang makikinabang.
Matagal ko nang pinagmamasdan ng Star Ocean. Sa wakas ay nagde-delegate na ng kapangyarihan ng matanda. Magiging atin ng Star Ocean. Linyo, sa pagkakataong ito, titiyakin kong hindi ka na magiging mayabang. Ate, ang sinabi natin, masyado ba itong pinalaki? Yun ay ganap na 20 beses. Kahit na may kontrata ni President Gu, sa pinakamarami ay makakamit lamang ng 5 beses. Huwag kang mag-alala dahil nangahas akong magyabang. Natural na meron akong backup plan. Mag-live streaming tayo. Nagbebenta ng produkto online. Talagang malaki ang kita dito. Ate, ang talino mo talaga. Pero sa live selling, ang host ang pinakamahalaga. Wala tayong resources sa aspetong iyan. Huwag kang mag-alala. Marami akong alam na paraan. May dadalhin akong tao na makakaakit sa manonood. Sa sandaling pumasok sila sa live stream. Makit agad? Ibig sabihin, kailangan ng host na ano bang klaseng kalibre? Ate, may sapat ba tayong pera? Sino ang nagsabi na kukuha tayo ng host? Una, ipalaganap mo ang balita na magli-live streaming ako. Ang natural kakagat ang isda. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo tataas ang kita natin, kundi pati ang kumpanya ni Lin Yu ay mababankrupt. Akala ko talaga nagbago na si Linley. Pero nagmamayabang lang pala siya. Ang yabang. Pero ang tanging naisip niya ay ang live streaming. At sinabi niyang may dadalhin siyang na makakakit sa manonood. Sa sandaling pumasok sila sa live stream. Ang kumpanya natin ay merong subsidiary na espesyalista sa live streaming. Boss, dapat ba tayong makipagkompetensya kay Linley gumawa ng mga sakit ng ulo at magdulot ng gulo? Gawin. Siyempre gagawin natin. At gagawin natin ito ng malakihan. Kunin ang mga sikat na influencer. Ang mga streamer ay nakasign na lahat. Kahit magkano ang gastos. Gusto kong tiyakin na hindi nila tatanggapin ang anumang trabaho ni Linley sa panahong ito. Tingnan natin, kung walang influencer streamers, paano magsisimula si Linley ng kanyang broadcast? Kumagat na ang isda. Pwede na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Ate, anong ginagawa natin dito? Ang mga tao para sa live stream ay hindi dapat matagpuan sa kumpanya, di ba? Kamusta? Kamusta? Pakihanap ako ng 10 model na may magandang mukha at pangangatawan. Kailangan sila ng kapatid ko bukas. Tama. Kailangan ko sila. Para sa benta, ang isang bagay tulad ng integridad ay maaaring itapon na lang. Sige, dito po. Talaga, marunong talaga magsaya ang mayayaman. Itong si Linley ay tapos na talaga. Narinig ko pumunta siya sa nightclub para umorder ng models. Oh, narinig ko 10 ang in-order niya. Parehong lalaki at babae. 10. Ang labanan bukas ng gabi ay magiging matindi. Kung malaman iyon ng lolo ko, kahit anong mangyari, hindi na makakabawi si Linley. Boss, dapat ba nating ipaalam sa media ito para malaman ng lahat ang tunay na kulay ni Linley? Siyempre gusto kong kumalat ang balitang ito sa buong lungsod. Gusto kong malaman ng lahat na si Linley ay isang walang kwentang basura. Sa pagkakataong ito, ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nasira. Ate, ngayon puro ang internet ng balita na umupa ako ng mga modelo. Mukhang kumilos si Lin Yu. Ano ang gagawin natin ngayon? Dapat talaga tayong magpasalamat kay Lin Yu. Ngayon, hindi na natin kailangang magbayad para sa patalastas. Susunod, ilabas mo ang balita sa media. Ang live stream bukas ay gaganapin sa nightclub. Sige. Bakit maraming tao ang nanonood? Tiyak na lahat sila ay nandito para manood ng show. Wala silang kwenta, puro manonood lang. Walang bibili kahit isa. Tama, walang kwentang manonood. Sira na ang reputasyon nila. Kahit maraming manonood, sa huli ay wala silang maibibenta. Hintayin ko lang mamayang gabi at panoorin silang magpakatanga. Maligayang pagdating mga manonood sa aking live stream. Nasaan ang host ngayon? Sila yon. Ang facial cleanser na ito ay hindi magdudulot ng paninikip pagkatapos maghilamos. Pagkatapos gamitin, magiging energetic katulad ko. Energetic? Nag-yoga sa bahay? Gamitin itong yoga mat. Comfortable at hindi madulas. Humanda na kayo lahat. 3, 2, 1, link. Itong host ng nakaraang buwan ay nakagawa ng 50 milyon. Itong isa ay nakagawa ng 80 milyon. Marami akong host na inupahan. Ito ay dapat kumita ng malaki. Boss, ang ranking ng livestream, ang unang pwesto ay... Alam ko. Ang unang pwesto
ay dapat sa ating kumpanya. Ang ganitong bagay na walang kabuluhan ay hindi kailangang i-report. Hindi, boss. Ang unang pwesto sa live streaming ay si Linley. Ano? Paano naging si Linley yon? Ang basurang yon? Mga guys, kumuha ng isang baso ng protein powder na ito pagkatapos ng inyong ehersisyo. Mula ngayon, mabilis gumaling ang mga kalamnan. Mag-order na ngayon at libre ito. Custom na sports bracelet. Mabilis ang recovery ng kalamnan. President Lin, Ms. Xiaowei, ang benta natin sa live stream sa pagkakataong ito ay lumampas sa 10 billion na 20 beses na higit pa kaysa kita ni Lin Yu noong nakaraang quarter. Ate, ang galing mo. Ito ay simula pa lamang. Sa susunod ay gagawin natin ang mas maganda. Ang Xinghai Hoi ay magiging atin. Ang pamilya Lin ay magiging atin din. President Lin, sa buwang ito, ang benta natin ay 100,000 lang. Ang iyong mga manonood ay pumunta lahat kay Linley na live room. Paano ito posible? Pinirmahan ko ang lahat ng influencer. Pababa. Ang utak ng mga netizens na ito ay talagang sinipa ng asno. Hindi sila nanonood ng influencer streams, kundi nanonood ng mga lalaking may kalamnan. Sabi ng mga tao, mas magandang panoorin. Masaya ang mga lalaking may muscles na nagbebenta. Sinasabi rin nila na ang mga influencer na inupahan natin ay masyadong peke. Ang kita natin ngayong quarter ay tinatayang magiging lugi. Imposible iyon. Kahit na ang ating live room ay kaunti ang tao, hindi ito pwedeng mawala ng ganun kalaki. Yung mga appearance fee ng mga influencer na yon ay masyadong mahal. Ang pag-hire lang sa kanila ay ginamit na lahat ng ating taunang budget at hindi natin ito nabawi. Linte na si Linley. Bakit lagi siyang swertido? Oo, pwedeng nating i-report siya para sa malaswa. Hayaang isara ng pulis ang kanyang live room. Walang kikilos. Kasama. Oy, hello. May nag-report ng live room mo para sa malaswa. Nandito kami para imbestigahan. Mangyaring makipagtulungan sa inspeksyon. Naisip mo bang tumawag ng pulis? Mukhang Lin Yu, wala ka nang natitira pang daya. Tito, ano ang malaswa? Nag-ehersisyo lang ang lahat. Tama. Nag-ehersisyo. Pinapanood nila ang batang tulad mo talagang manood ng bagay na ito. Sa wakas, nandito na. Ang mga pulis ay nandito na. Hindi rin makakawala si Linley. Ay nako, it's on isang balaking paikilay. Kailangan ba naming magsulat ng self-criticism pagbalik namin? Oh, dalawang kasama. Kayo ay dumating para sa anti-fraud education, di ba? Oo. Mga kasamang pulis, salamat sa inyong pagod. Halika dito. Minamahal naming mga netizen. Kami ay mga pulis mula sa istasyon ng pulisya. Ang content dito ay napakalusog. Lahat ay maaring manood ng payapa. At isang paalala sa lahat, i-download ang National Anti-Fraud Center app. Mag-ingat sa Pandaraya. Mag-ingat sa Pandaraya. Mag-ingat sa Pandaraya. Tingnan mo, tumatawag na ang pulis. Tiyak na may resulta na ang report ko. Mr. Len, sa investigasyon, ang live stream ng kabilang partido ay sumusunod sa regulasyon. Ang iyong report ay walang batayan. Bakit? Bakit lagi tayong nabibigo na mahuli siya sa akto? Posible bang may mga talentado talaga siyang tauhan? Si Linley ang malaking cute, at ang maliit na cute, hindi makapag-udyok ng gulo. Tama, tiyak na may talentadong tao sa kumpanya niya. Si Lolo ang matandang iyon, laging paborito ang iba. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang agawin lahat ng empleyado niya. Boss, naiintindihan ko. Ayusin ko na agad upang bigyan ng regalo ang mga executive na iyon. Tandaan magbigay ng regalo ng sagana. Magbigay ng mamahalin, marangya at klase ng regalo. Mag-alok ng mas mataas na taunang sahod. Hanggat kaya nating agawin ang mga empleyadong iyon, oras na lang ang kailangan bago natin mahigitan si Linley. Gusto kong makita kung paano si Linley ay maaring maging suplado pa rin. Ngayon, talagang ang aming boss, ang personal na nag-imbita rito. Inyok Might ay lahat ng pambati na regalo mula sa aming boss. Ang Hermes bag na ito, mahigit 300,000. Ang Rolex watch na ito, mahigit 400,000. Lahat ay personal na inihanda ng aming boss para sa'yo. Sabihin mo sa amin, ano ba talaga ang gusto mo mula sa amin? Sabi ng amo namin, kapag handa kang pumunta sa aming kumpanya, handang-handang
Taasan ng 3 beses ang iyong taunang sahod. Kung sama-sama kayong darating, kaya naming diretsuhang gawing 4 na beses ang inyong taunang sahod. Ganun ba yan? Pag-iisipan namin yan. Sige, ayos na yan. Magsisimula na kayo sa Lunes. Ang boss namin ay personal na tatanggap sa inyo. Titigil na akong mangistorbo sa inyong pahinga. Pupunta ba talaga kayo? Hindi ako pupunta. Tiyak nakakampi ako kay Master Linle at kay Miss Xiao Wei. Sino ang nagsabing pupunta kami? Ang relong ito ay hindi man lang katumbas ng isang red packet ni Miss Xiaowei. Mas ganito. Ano ba yan? Malaking tagumpay ang ating livestream. Salamat sa inyong pagsisikap. Ipinapahayag ko na doble ang bonus ng lahat. Bukod pa rito, bawat empleyado ay tatanggap ng 5 milyon na red packet. Kunin ito kaagad. Sa ganitong murang regalo, gusto mo kaming ipagkanulong ang maganda at matalino na si Miss Xiaowei. Huwag mo na lang isipin. Tara na, dalhin natin ang mga regalong ito para ipakita kay Master Linley. Tayong lahat ay pagtawanan ng kuripot na si Lin Yu. Tara na. Gusto ni Lin Yu na gamitin ang mga bagay na ito para suhulan kayo? Wala ba siyang respeto sa inyo? Yung mga tito at tita ay kayamanan ng kumpanya. Dapat kayong humingi ng 10 beses na presyo. Ang bastardong kapatid ay napakakuripot. Kumpara kay Miss Xiao Wei, ang cute naman ng batang ito. Kahit 10 beses ang ibayad mo, hindi ako pupunta. Pinakamahusay ang tita. Pero, pwede kang pumunta sa kumpanya ni Lin Yu. Binigyan tayo ni Lin Yu ng maraming regalo. Kailangan natin siyang suklian. Anong nangyayari doon? Tara, tingnan natin. Salamat, Mr. Lin Yu, sa munting pera para sa milk tea. Salamat, Mr. Lin Yu, sa kakarampot na pera para sa milk tea. Salamat, Mr. Lin Yu, sa mumunting pera para sa milk tea. Ngayon ang araw na ang mga empleyado ni Linle, lahat ay sabay-sabay na nagbitiw. Kailangan kong maghanda ng mabuti. Tingnan ko kung paano magiging nag-iisang commander si Linle. Pumunta ka at tingnan kung bakit napakaingay sa baba. Mukhang may taong may hawak na banner. Salamat, Lin Yu. Oy, boss. May grupo ng mga taong nag-iingay. Itataboy ko sila ngayon din. Siya nga pala, kapag pumunta ka, tanungin mo sila tungkol doon. Kailan darating ang mga empleyadong yon? 10:00 na. Bakit wala pa sila? Sige, gagawin ko agad. Tatay, bakit ka nandito? Paano mo nagawang tanungin ako? Ano ang problema mo? Ang mga tao sa labas ay nagsasabi na kuripot ka. Paano nangyari iyan? Tinatawag ako na kuripot? Hindi nabanggitin. Tatay, sino ang nagbubulong sa'yo tungkol sa akin muli? Tiyak na yung si Linle na bruha. Tingnan mo mismo. Ang grupong ito ay nasa harap mismo ng iyong kumpanya. Salamat, Ginong Lin Yu, para sa kaunting pera ng milk tea. Tatay, tiyak na gawa yan ni Linle. Sino pa kaya? Huwag munang pag-usapan kung sino ang may gawa. Ang semi-annual na pulong ng mga shareholders ay darating na. Ito ay napakahalaga para sa pagpapasya kung sino ang magiging tagapagmana. Paano mo pa hahayaang ngakayin ka ng walang kwentang si Linle? Tatay, hindi ba ito lahat ay kasalanan ni Lolo? Sabi mo ibinigay niya sa kumpanya ni Linle ang isang napakahusay na kupunan? Kamakailan ay gumagawa sila ng live stream ng mga lalaking may pangangatawan at kumikita ng ilang beses kaysa sa atin. Nabahala ako at gusto ko silang agawin. Pero sino ang mag-aakalang ang mga empleyado ni Linle ay magkakasundo sa kanya? Livestream? Livestream ng mga lalaking may pangangatawan? Kung ako ang tatanungin, kayong mga kabataan, ang ganitong bagay na bastos at immoral. Kung malaman ito ng iyong lolo na maigpit sa panuntunan, tiyak na siya ay makikialam at pipigilan ito. Tatay, ang ibig ninyong sabihin... Ang susunod kong gagawin ay umarte. Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Bastang narito ako. Ang tagapagmana ng pamilya Lin ay ikaw lamang. Wow. Kamusta? Hindi mo inaasahan na ganito kagaling si Lolo, di ba? Nung bata pa si Lolo,
Siya ang kampiyon sa paglangoy ng probinsya. Wow. Lolo, tingnan ninyo ako. Aray, hindi masama. Nasa itsura mo ang estilo ko noong kabataan. Shaolin, lumapit ka rin. Ako naman, huwag na. Nainis na talaga ako sa ganitong buhay na mas malalapas sa matatanda at bata. Lolo, pwede tayong pumunta sa kumpanya ni Shaolin para maglaro. Nakakakita ako ng maraming tao na nag-i-ehersisyo doon. Oo, Lolo. Pumunta kayo sa aking kumpanya. Hahanapan ko kayo ng kasama sa pag-ehersisyo. Sige. Ang inyong mga kondisyon ay mas maganda kaysa sa amin noon. Tingnan ninyo itong bagay na ito. Kaano ito kakaiba? Lolo, mapatuloy kayo sa pag-ehersisyo? May mga gagawin kami. Busy ngayon. Sige, sige. Pupunta ako at tatanungin sila kung paano nila pinalaki ang mga muscles na yon. Sige. Ate, nandito ang tunay naming ama. Mukhang naghahanap siya ng gulo. Mukhang hindi napigilan ni Linyu at naghanap siya ng mga kakampi. Sayang, ang tunay na kapangyarihan ng pamilya Lin ay nasa panig na namin. Lingla. Nasaan ang boss mo? Baka dahil sa mga kalokohang ginagawa mo, kaya hindi ka nangahas makipagkita sa akin. Tiyo, pumasok ka na may galit. Hindi ka ba natatakot na mamatay sa galit? Ikaw na batang walang galang. Ano ang sinasabi mo? Linley, paano mo pinalaki ang batang ito? Wala siyang kahit anong galang. Pasensya na. Lumaki akong walang pagmamahal ng ama at ina. Paano ako magkakaroon ng galang? Tsaka hindi mali si Xiao Wei. Kung hindi ka pumunta kay Lin Yu, bakit ka nandito sa amin? Tatanungin mo ako kung anong ginagawa ko rito. Paano mo nasabi yan? Ibin-broadcast mo ang walang hiya. Kasuklam-suklam na nilalaman na ito. Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong ibig mong sabihin na kasuklam-suklam? Dumating ang pulis at sinabing okay lang. Bakit mas malakas ka pa sa pulis? Makaluma ka at sinisisi mo ang iba. Talagang nakatayo ka sa North Pole at tingin mo sa lahat ay penguin. Nagtatalo ka pa. Anong silbi ng kumita ng malaki sa live streaming? Ang mukha ng pamilya Lin ay nadungisan mo. Malapit na ang meeting ng mga shareholder. Ang ating pamilya Lin ay hindi dapat dahil sa iyo mapagtanong ng ibang shareholder. Ang live stream na ito ngayon ay dapat itigil. Ah, ganun ba? Kaya pala naparito ka ngayon dahil nakita mong marami tayong kinita nitong mga nakaraang araw. Malapit nang mabangkarote si Lin Yu. Pumunta ka para guluhin si Lin Yu, tama ba? Ano bang sinasabi mo? Lagi naman akong patas. Sa inyo ni Lin Yu, ayaw kong kahihiyan ka ng pamilya Lin. Kung malaman ng lolo mo, ano bang ginagawa mo sa kaguluhang ito? Magagalit ako sa iyo. Kaya ginamit mo si Lolo bilang dahilan. Pero mabibigo siya ngayon. Anyway, kailangan mong patayin ang live stream ngayon. Kung hindi, ako na mismo ang gagawa. Hoy, tigilan mo na. Tumigil ka sa pagharang. Mabuti, alam mo kung ano ang pinakamabuti. Tara na, tara na. Umalis, umalis. Tara na, tara na. Ay. Tatay, bakit kayo nandito? Tatay, bakit kayo nandito? Tingnan mo ang mukha ng matandang yun. Si Linley ay nasa problema. Mabuti, dinala mo si Lolo rito para manood ng mga bulgar na palabas na ito. Tingnan mo kung gaano kasama ang mukha ni Lolo. Shaoli, pagkatapos ng ginawa mo ngayon, hindi ka na maaaring maging tagapagmana ng pamilya Lin. Shonak, Showi kayo. Ay tapos na ba? Halika at sabihin kay Lolo kung paano ginagawa ang malalaking muscles na yon ay binuo. Tatay, hindi ba sa inyo ito ay bulga at malaswa? Matagal na akong nandito at wala pa akong nakitang bulgar. Lahat kayo, umalis na. Huwag hayaang ang inyong maruming isip ay dumihan ang lahat ng nakikita ninyo. Tatay, hindi. Sinabi rin ni Chio, isasara niya ang live stream natin. Kung hindi, hindi kami mga Lin. Hindi iyan totoo. Xiaowei, hindi maganda ang pagsisinungaling. Hindi ka maaaring magsalita ng walang katotohanan. Si Xiaowei ay pito pa lamang. Bakit siya magsisinungaling? Si Xiaolei ay nagsumikap upang umunlad ang kumpanya at ikaw naman ay dumating para manggulo. Hindi ba si Xiaolei ang sarili mong anak? Lolo, okay lang.
Sanay na ako. Sapat na ang pagmamahal ni Lolo. Tatay, ako ay... Tama na. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam ko na ikaw at si Suwan, parehong pabor kay Xiaoyu. Si Xiaole ay mayroon lamang ako. Nagdesisyon na ako. Kahit sa susunod na buwan, kung ang performance ni Xiaole ay lumampas sa kay Xiaoyu ng 20 beses o hindi, ibibigay ko ang Xinghai kay Xiaole. Tatay, ang Xinghai ay ang pinakamahalagang kumpanya ng pamilyang Lin. Alam ng lahat ang kakayahan ni Xiaole. Tiyak na hindi niya maaabot ang target. Hindi mo maaaring hayaang ang pagkabigla ay sumira sa pamilyang Lin sa pamamagitan ni Xiaole. Sino ang nagsabing hindi natin kaya? Ang quarterly profit ni Xiaole ay 30 beses ng kapatid na ilehitimo. Paano naging posible iyon? Secretary. Mr. Lin, Mabuti. Alam kong kaya mo. Mayroon tayong tagapagmana sa pamilyang Lin. Si Ling Li, na basura. Paano niya malalampasan si Xiaoyu ng 30 beses? Tiyak na dahil masyadong magaling umarte ang matanda. Huwag subukang sumilip sa mga sikreto ng kumpanya ni Xiaole. Si Xiaole ay talagang nagiging higit na mahusay. Ipapasa ang Xinghai, pati ang buong pamilya Lin sa hinaharap. Sa iyo, labis akong gumaan ng loob. Sa pagpupulong ng mga shareholders sa loob ng ilang araw, ipapahayag ko sa lahat na ibinibigay ko ang Xinghai kay Xiaole. Oh, ito. Sa totoo lang, hindi lahat ay sa akin ang kredito dahil sa pag-udyok ni Xiaowei sa akin. Tama. Xiaowei, ang maswerteng bituin ng pamilya Lin. Mukhang itong matandang bastos ay pumanig kay Lin Li. Kailangan kong maging mahigpit sa pulong. Narinig ko sa pulong na ito, si Old Master Lin ay ibibigay ang Xinghai kay Lin Li. Mukhang ang matanda ay naghahanda ipasa ang pamilya Lin kay Lin Li. Si Lin Li, ang playboy na iyan, ay nagkukunwaring mabuti kamakailan. Kung kailangan pumili, susundin ko pa si Lin Yu. Nako, hindi na siya katulad dati. Simula nang magbago siya, sa tingin ko isa siyang henyo sa negosyo. Ngayon, lahat gustong makipagtulungan sa kanya. Mukhang kaya niyang gawin ng pamilya Lin. Maabot ang mas mataas na antas. Tatay, ang mga shareholder ay sumusuporta kay Lin Li ngayon. Ano ang gagawin natin? Gusto nilang suportahan si Lin Li, pero kailangan muna siyang dumalo sa pulong. Nagpadala ako ng tao para sunugin ang villa ni Lin Li. Sa loob, maraming alaala ng ina ni Lin Li. Tiyak na babalik siya para patayin ang apoy. Kaya tiyak na hindi siya makakadalo ngayon. Tama. Bukod dito may patakaran ng pulong. Ang pagiging huli ng 30 minuto ay disqualified. Tatay, ang galing ng plano mo. Ha, naku. Paano sila nangahas magsunog at sunugin ang mga alaala ni nanay? Masyadong malupit ang hakbang na ito. May problema, Jilin. Magsisimula ang pulong ng mga shareholder sa loob ng 5 minuto, ngunit hindi namin maabot sina Jilly at Bibi. Wei? Ano ang problema ni Bibi? Wei? Tatay, tingnan mo. Sa oras na ito, itong si Lin Li. Walang sense ng oras. Oo, huli pa siya sa pulong ng mga shareholder. Kung siya ang magiging tagapagmana sa hinaharap, masama iyon, hindi tulad ng ating Xiaoyu na dumating ng kalahating oras ang aga. Tama. Tahimik. Siguro naantala si Lin Li. Teka, hintayin natin siya ng kalahating oras. Lin Yu, ikaw mauna. Sige, Lolo. Kalahating oras? Kahit na yan ay hindi sapat, nagmamadali si Lin Li mula sa kanyang villa. Lin Li, mukhang ngayon, hindi ka makakarating. Ang posisyong ito bilang tagapagmana ng pamilya Lin. Ako ay malugod na tatanggap. Ito ay nagpapatunay na ang aming pangunahing negosyo ay tungkol sa pagkita ng pera. Jilin, 5 minuto na lang bago ang kalahating oras. Mukhang automatikong natalo si Lin Li. Kaya umalis na tayo. Oh, tara na. Naniniwala ako kay Lin Li dahil ang patakaran ay nagsasabi na siya ay matatalo lamang pagkatapos ng kalahating oras. Maghihintay ako hanggang sa huling minuto. Ang matandang ito ay hindi pa rin sumusuko. Sige, maghintay ka. Kung makakapunta si Lin Li ngayon, magpapatiwarik ako at kakain ng tae. Pasensya na. Kami ay huli. Pasensya na. Ako ay huli. Ah, nandito ka na. Pasensya na, Lolo. Ako ay huli. Walang problema. Lin Li, alam kong hindi mo sinasadya. Mabuti at nakarating ka. Paano nangyari iyon? Sa apoy na iyon, hindi makakabalik agad si Lin Li. Iniwan ba niya ang villa na iniwan sa kanya ng kanyang ina? Ngayon, hayaan natin si Lin Li na mag-ulat sa lahat. Hindi, ako na lang ang mag-uulat para sa Q3 2025. Tinawagan ko ang bumbero,
Sabi nila malayo ang villa, kaya abuti ng kalahating oras bago makarating dito. Anong ginagawa mo? Nasa villa pa ang mga gamit ni nanay. Kailangan kong iligtas ang mga iyon. Iyon ay mga alaala na iniwan sa atin ni nanay. Linley, huwag kang pumunta. Patay na ang apoy. Boss, nasan ka? Magsisimula na ang meeting ng mga shareholder. Bago mismo ang meeting, nangyari ito. Naniniwala akong kaya natin ito. Mukhang tunay na lumaki na si Linley. Napakagaling na talumpati. Mukhang may karapat-dapat na tagapagmana ang pamilya Lin. Haha, mabuti. Lalong humahanga si Xiaole. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Shanghai. Panatag ang loob ko. Linla, hindi ko inaasahang napakawalang puso mo. Para lang sa Shanghai, ibinigay mo pa ang villa na iniwan ng iyong ina. Ayaw mo na ba yun? Hindi ko inaasahang napakawalang awa mo. Sa totoo lang, para sa Shanghai, kahit ang villa na iniwan ng iyong ina. Ayaw mo na ba yun? Paano mo nalaman na na-late kami dahil sa villa? Ikaw ang nagsunog, tama ba? Ay, nakalusot ako. Hoy, hindi ka pwedeng magsalita ng walang ebidensya. Nalaman namin iyon sa balita. Hoy, kung ako sa iyo, kung ibinigay mo na lang sa akin ang villa kanina, maayos na sana. Ngayon pati ang villa na iniwan sa iyo ng iyong ina ay nasunog na abo, di ba? Ang aking ina ay nagpakasal sa aking ama, ngunit hindi kailanman nakuha ang pagkilala ni Lolo. Pati ang villa ng matriarch na si Lin, kung saan tumira ang maraming henerasyon, ay inagaw ni Linley. Ngayon kinuha ni Linley ang aking Shanghai. Sa kabutihang palad, ngayon ang mga gamit ng kanyang ina at kapatid ay nasunog na. Kung hindi ay hindi ko mapapatawad ang aking galit. Oh, Xiaole. Alam ko, ang mga gamit ng iyong ina ay nasunog na abo. Tiyak na labis kang nalulungkot. Ngunit huwag masyadong malungkot. Kahit papaano nandito kami para sa iyo. Si Tita Suwan ay mapagbigay at mahinhin. Lumipat ka sa amin at lalo tayong magiging malapit. Mas malapit. Ano sa palagay mo? Ikaw. Manghas kang sakta ng aking mga magulang? Ano? Gusto mo ring makisali? Linley, hindi mo ba pipigilan ang munting sinta na iyong dinala? Pinipigilan ko ang aking kapatid. Yun ay puro pagsuway. Ang iyong kapatid? Namatay na siya, hindi ba? Hindi, sandali. Paano mo nagawang sunugin ang tanging bagay na iniwan sa akin ng aking ina? Kaya pumunta ako dito para hanapin ka. Tatay! Tingnan mo ang birthmark na ito. Kilala mo ba ito? Kaya pala ikaw at si Lin Jiwei noong bata pa ay magkamuka. At ang pangalan mo ay Xiaowei rin. Ikaw si Lin Jiwei. Ano? Bumalik ang iyong kaluluwa? Bumalik ang aking kaluluwa? Siyempre, para hanapin ka ang mamamatay tao. Kunin ang iyong buhay. Hoy, Xiaoyu. Kung maling susunod na pagkakataon, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Xiaoyu, gising. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Nate? Umalis na ba si Lin Jiwei? Umalis na ba siya? Wala na siya. Xiaoyu, mapanatag ka. Nasa tabi mo si nanay. Kaya pala nagbago ng husto si Linley dahil nasa tabi niya siya. Kaya pala nang bumalik siya, lahat ay nagbago. Tay, kailangan natin siyang palayasin. Palayasin siya para wala na siyang pagkakataong maghiganti. Kailangan nating alisin siya agad. Hindi. Ngayong mahal na mahal siya ni Lolo, talagang hindi natin siya maaaring paalisin ng direkta. Pero maaari tayong gumamit ng ibang paraan. Ibang paraan? Oh, Xiaole. Nandito si Xiaowei. Maupo. Isang mostela ang dumating para magbigay pugay sa manok. Walang magandang intensyon. Tama. Matagal nang hindi naging ganito kapayapa ang aming pamilya.
Xiaowei, natagpuan na kita sa wakas. Hoy, sino ka? Sino ka? Hindi kita kilala. Oy. Anong ginagawa mo? Anak mo ba ito? Bigla mo na lang siyang hinawakan. Hindi kayo mga mangangalakal ng tao na sinusubukan nakawin ang aming Xiaowei? Sino ba talaga kayo? Sino ang nagpapasok sa inyo? Wei, natagpuan ka na namin sa wakas. Nawala ka 1 taon na ang nakalipas. Si nanay ay umiiyak araw-araw. Ito ang ulat ng DNA. Kami ay mag-ama sa dugo, Xiaowei. Pas ka ng bahagi ng iyong leeg, may marka ng hugis kasuklay. Hindi ako nagkakamali, hindi ba? Isang markang kasuklay sa kaliwang leeg? Naalala ko meron din si ate ni Xiaole. Kaya pala ang bait nila ngayon. Naghahanap ng peking magulang para sa pilitan akong dalhin. DNA? Snow yung nagbigay sa iyo ng DNA ni Xiaowei. Huwag mong sabihing, teka lang yan gamit ang kung anong sample. Ang tanging tugma ay itong matandang ito. Ang ulat na ito ng DNA test ay tiyak na peke. Dapat sa harap ni Lolo, silang ilantad. Oo, ako ang nagbigay nito sa kanila. Nawawala ang anak nila. Hinanap nila sa lahat ng dako. Nagkataong nakasalubong ko sila. Nang makita ko ang litrato, ang Xiaowei na dinala ni Xiaole ay may pagkakahawig. Kaya kinuha ko ang buhok ni Xiaowei at ginawa ng DNA test kasama nila. Hulaan mo kung ano. Si Xiaowei nga ang anak nila. Mahal ko, gumawa ka ng napakagandang bagay. Magkasama na silang mag-ama. Nakakataba ng puso. O at salamat kay Jilin Guoliang. Kung hindi dahil sa kanya, nasira na ang aming pamilya. May gayon din salamat kay Jilin Le sa lahat ng mga araw na ito. Narito ang aking anak na nagdudulot ng abala sa lahat. Pagkatapos kong iuwi si Weiwei, tiyak nagagantihan ko kayo. Hi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gusto ko mag-DNA test kayo muli dito mismo. Sige, kaya kong kumuha ng dugo ngayon din. Buti na lang, inaasahan ni Jilin Guoliang na gagawin nila ang lansihang ito at gumawa ng mga hakbang ng maaga kahit na 100 beses tayong mag-test ngayon. Ang Xiaowei na ito ay anak ko pa rin. Mag-canvas ng Meng Susit, ibalik ninyo ang aming Xiaowei. Sa amin, yun lang. Ako at sang kanyang inan ay nagtis ng matagal. At sa wakas ay makakasama na nating muli ang ating pamilya. Tingnan mo kung gaano kamukha ni Xiaowei ang mga ito. Xiaole, huwag mong gamitin ang iyong sariling makasariling dahilan para hadlangan ang iba na makapagmuling pamilya. Naging sulit ang aking paghahanap ng mga aktor ng matagal. Ang dalawang ito ay mas mukhang tunay na mga magulang ni Lin Jiwei kaysa sa akin. Siguradong ikaw ang nag-ayos nito. Alam na alam mo yan. Xiaole, huwag mong isipin yan tungkol kay tatay. Alam kong matagal mo nang kasama si Xiaowei at lumalim na ang inyong samahan. Pero hindi mo mapipigilan si Xiaowei na hanapin ang kanyang tunay na mga magulang. Tama ba, Lolo? Kapag kumalat ang sinabi mo, hindi ba sasabihin ng lahat na ang pamilyang Lin namin ay mga kidnapper? Kung hindi, dapat nating tanungin muna si Xiaowei. Xiaowei, handa ka bang sumama sa kanila? Ako'y... Narinig ko na si Weiwei ay nawalan ng memorya at hindi na naalala kung sino tayo. Ngayong mga araw na ito, salamat sa pag-aalaga kay Weiwei, Mr. Linle. Kung gusto ni Weiwei si Kuya Linle, sa hinaharap, pwedeng madalas tayong maglaro ng magkasama. Kung sasama ka sa amin, si Mommy at Daddy ay i-spoil ka para maging pinakamasayang prinsesa sa mundo, okay? Sige, gusto kong sumama kina Mommy at Daddy. Hindi naman talaga. Hindi sila kasing hirap. Yan ang inilarawan ni Mr. Lin Guoliang. Kahit gaano siya katalino, bata pa rin siya. Napakadaling lokohin. Anong ginagawa mo? Gayon pa man, sasama lang ako sa tunay kong Mommy at Daddy. Kayo ba ang tunay kong mga magulang? Tingnan mo, ito ay kinuha sa parke. Nung naglalaro tayo. Tingnan mo, Weiwei, naniniwala ka na ba sa amin? Buti na lang handa kami. Gumamit kami ng AI para gumawa ng mga peking larawan at nag-ensayo ng maraming araw para iisa ang aming kwento. Kahit paano siya magtanong, hindi tayo magkakamali. Walang patunay ang mga ito. Hayaan mo akong magtanong. Kung sasagot ka ng tama sa lahat, sasama ako sa'yo. Sige, magsimula ka. Ano ang 1 + 1? Yan ang tanong mo? Napakadali. Kaya mo bang sagutin? Dalawa. Tama, susunod na tanong. Anong kulay ng langit? Asul. Ilang pa ang palaka? Anong hugis ng mundo? Bilog. Sino ang nagpadala sa'yo rito? Si Lin Guoliang? Alam ko na, ikaw matandang hayop ang may gawa nito. Hindi mali ang sinabi namin kanina. Walang nagpadala sa amin. Pareho kayong mali ng sinabi. Pakinggan ninyo ang sarili ninyo.
Naniniwala ba kayo dyan? Gulyang, ano itong lahat? Si Lin Weiwei. Sinadya ni Lin Weiwei na paaminin ako. Nagsisinungaling sila. Ang DNA ay napatunayan. Imposibleng peke ito. Ikaw, matandang hayop, kung hindi dahil sa kasambahay kong kapatid na babae na nagpadala sa akin ng mensahe, hindi ko malalaman na nandaraya ka at may anak ka sa labas. Hindi, mahal. Inosente ako. Nag-arte lang ako. Hindi anak ko sa labas ang batang iyon. Naglakas loob ka pang makipagtalo? May DNA report na tayo ngayon. Ang DNA report na ito ay ibinigay sa akin niya. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Talagang hindi ko maaaring aminin na si Xiaowei ay anak ko. Kung hindi, ang gabing ito ang magiging kamatayan ko. Little darling. Tatay, pinagbibintangan ako ng dalawang ito. Itong duwag na sunod-sunuran sa asawa. Lin Gulyang, luhod ka. Kunin ang parusa ng pamilya. Sa wakas ay may kamag-anak si Xiaole na nagtrato sa kanya ng mabuti, ngunit ginamit mo ang lahat ng paraan para alisin si Xiaowei. Masama kang ama. Ngayon luluhod ka rito nang wala pang 6 na oras. Huwag mo ngang isipang tumayo. Xiaole, bantayan mo siya. Opo, Lolo. Gusto mo bang uminom? Oo. Hindi kita bibigyan. Ikaw, suwail na bata. Oy, Lolo. Damn, little darling. Niloko niya ako ulit. Dahil hindi natin pisikal na mapalayas ang little darling na ito, bakit hindi natin gamitin ang ilang paraan ng supernatural? Ang ibig mong sabihin, Magsuot ng hood at walang makakakilala sa atin. tama. Linla, kung hindi ka magpapakita ng awa, huwag mong sisihin ako kung maging walang awa ako. Tara na. Pinataya ko ito. Ang swerte ng little darling ni Lin Jiwei at ang swerte ng kumpanya ni Lin Le ay sabay na bumabangon at bumabagsak. Kapag umunlad ang isa, uunlad ang isa. Basta sisirain natin ang kumpanya ni Lin Li. Si Lin Jiwei ay mamamatay din. Ito ang binili ko online, malas na tubig. Ibuhos ito at mamamatay ang punong ito at mapuputol ang swerte ng kanyang kumpanya. Tama yan, mahal. Ikaw ang gumawa at ako ang magbabantay. Mamaya, tayo ay lutuin ang dalawang koi fish na yun. Dobleng parang... Pakawalan, tayo na. Palitan ang punong ito ng iba. Ipadala ang tubig sa timba para sa pagsusuri. Itago bilang ebidensya. Ano ba ang iniisip nila? Akala ba nila magiging epektibo ang pagbuhos ng tubig? Sobra kang nanood ng mga meme. Susunod, gagawin mo ng guluhin ang aming manikineko? Akala ko sila ay narito para magnakaw ng mga trade secrets. Hindi inaasahan, gumagawa sila ng ritual. Maghanda muna kayo. Puhulihin natin ang mga magnanakaw. Gawin ang kamay ng inyong manikineko, tumigil sa paggalaw. Paano kayo magkakaroon ng yaman? Mga tanga. Ito ay di kuryente. Kailangan natin itong basagin. Pagkabasag ay kaligtasan. Sino ang magbabasag ng manikineko ng aming kumpanya? Mga magnanakaw. Habulin ang mga magnanakaw. Natagpuan ko na kayo sa wakas. Bubugbugin ko kayo at isusumbong sa pulis. Hindi kami magnanakaw. Xiaole, tatay mo ako. Oo, ako si Suwan. Hindi kami. Tingnan mo mismo. Naglakas loob kayong magpanggap bilang tatay ko at si Tita Su? Magnanakaw? Papatayin kita, magnanakaw. Tigil! Xiaole. Tatay mo ako. Tatay, ikaw talaga, hoy tigil ang pagsuntok? Bilisan mo akong tulungang tumayo. Oh, si Tito at Tita pala. Pero bakit kayo naka-ski mask? Sinusubukan mo bang manmanhin ang mga lihim ng kumpanya?
Tita at ako, gusto lang naming malaman kung kumusta kayo ni Shaole sa mga nakaraang araw. Tungkol sa ski mask, ito ang pinakabagong estilo ngayong taon. Lahat ng ito ay masamang ideya ni Suhan. Ah, ganun pala. Perpekto, tawagan ang hindi lehitimong kapatid at lahat kayo ay kumuha ng litrato ng pamilya ng magkasama. Isang napaka-fashionable na bagay. Paano namin ito mapapalampas? Hindi yung gagana. Mapapahiya ako, okay lang. Pero si Xiaoyu ay hindi dapat mapahiya. Siya ang magiging tagapagmana. Hindi, talaga bang si Tito at Tita? Dito para nakawin. Ang mga lihim ng kumpanya? Maaring makulong kayo niyan. Sige. Mas mabuti ng mapahiya kaysa makulong. Nanay, tatay, kayo, paano kayo naging ganito? Linle, ikaw na naman ang nasa likod nito. Hindi ako yon. Ang iyong mga magulang mismo nahulog ng ganon. Meron kaming video. Espesyal na tinawag ka ng iyong mga magulang dito upang kumuha isang prison chic na larawan. Family portrait photoshoot. Tama, Tito? Oo, magandang ideya. Maganda ang pagkamalikhain. Xiaoyu, makipagtulungan ka na lang. Ngumiti. Magpalit ng pose. 3, 2, 1, go. Nanay, tatay, talagang pinapahiya ninyo ako. Sa panahong abala ako sa kumpanya, at now overwhelmed. Maghanap ka ng mga gagawin para sa akin? Gusto lang naming tulungan ka, di ba? Yung mga nagawa ni Linle ngayon, lahat ay nakadepende kay Lin Jiwei. Kumonsulta ako sa isang master. Sa sandaling bumagsak ang kumpanya ni Linle, ganap na mawawala si Lin Jiwei. Ginawa ko. Tama. Bakit hindi ko naisip yon, nanay? Meron ka bang impormasyon ng master na yon? Gusto ko na tulungan ako ng master na magsagawa ng ritual na magpapangyari na hindi na muling magkatawang-tawang mga tao. Walang hanggang sumpa. Xiaoyu, ano bang ginagawa mo? Sa nakaraang buwan, paulit-ulit akong nananaginip ng humihingi ng buhay ko si Lin Jiwei. 1 buwan na akong hindi nakatulog ng maayos. Kung magpapatuloy ito, ako'y papatayin ni Lin Jiwei. Paano ko mamanahin ang pamilya, Lin? Naku, Xiaoyu, bakit hindi mo sinabi kanina? Makikipag-ugnay ako sa master ngayon din. Huwag kang mag-alala, Xiaoyu. Tiyak na magiging sayo ang pamilya Lin. Hello, master? Oo. Ako ito, ayos lang. Sige. Mahusay, pumayag ang master. Gayunpaman, ang libingan ni Lin Jiwei ay nasa sementeryo ng pamilya Lin. Ang susi ay nasa kamay lamang ng munting sinta na iyon. Madali iyan. Kung gayon, si Xiaoyu at ako ang magpapaabala sa kanya. Samantalahin mo ang pagkakataon upang nakawin ang susi. Dalhin ang master sa sementeryo upang isagawa ang ritual. Hanggat si Lin Jiwei ay ganap ng patay, si Linle ay hindi na magiging banta. Xiaoyu, huwag kang matakot. Tutulungan ka ni tatay sa anumang gusto mo. Maswerte si nanay at tatay na ikaw ang anak nila. Lolo, galing kami sa trabaho. Nagdala kami sa iyo ng bagong fitness kagamitan. Si Suan ay patungo sa sementeryo ng pamilya Lin sa likurang bundok. Ano ang gusto nilang gawin? Sumunod tayo at tingnan, saka natin malalaman. Tara na. Master, ito ang birth chart ni Lin Jiwei. Siya ay nagmumulto sa amin sa lahat ng mga taong ito. Pakiusap, gawin mo siyang tuluyang mawala. Kahit anong halaga ng pera ay hindi problema. Ate, parang inililipat nila ang libingan mo. Gusto ko talagang pigilan sila ngayon din. Sinabi ko kay Lolo na pupunta kami sa sementeryo. Sasabihin kong nice kong bisitahin ang ate ngayong araw. Kung makita niya si Tita Sue na gumagawa ng ganitong bagay, tiyak na papagalitan niya sila. Dapat ba akong lumabas ngayon at ipahuli sila? Huwag magmadali, ang libingan na yon ay isang walang laman na libingan lamang. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin nila. Walang laman na libingan? Nakalimutan mo na ba? Bumalik ako gamit ang sarili kong katawan, muling isinilang kasama. Uy, dati, hindi ba bumili ka ng voice-changing speaker online? Dapat ay paglaruan ito ni Lolo. Dala mo ba ngayon? Oo. Sino ang gumagalaw sa aking libingan? Sinong nagsasalita? Namatay akong napaka-indusa. May gustong manakit sa akin. Multo!
Hindi ako gagawa. Ikaw ang master. Bilisan mo at isagawa ang ritual. Anong ginagawa mo sa libingan? Itay, bakit ka nandito? Hindi ba pinaiwasan mo si Guoliang at Xiaoyu? Napigilan siya? Ang munting cute na ito ngayon ay lalong nagtitiwala sa akin. Isang mensahe mula kay Linley ang nagdala sa kanya sa libingan. Kahit anong pilit kong pigilan siya, walang silbi. Kahit hindi ko napigilan si Lolo, lumabas na si Nanay. Tiyak na nagtagumpay ang ritual. Lin Ziwei, ano naman kung muling sinilang ka? Hindi mo pa rin ako matatalo. Lolo. Sa wakas, nandito ka na. Sobrang natakot kami. Bakit nandito ka pa? Hindi ba dapat? Dapat ano? Bastard na kapatid? Nakikita mo ako? Parang natatakot ka? Xiaole, hindi mo ba sinabi na pumunta ka para magluksa sa iyong kapatid? Bakit lahat ay mukhang sobrang takot? Lolo, dapat mong ipaglaban ang katarungan para sa kapatid. Ngayon ay nagkaroon ako ng kagustuhan na dalawin si kapatid. Pagdating ko, nakita ko si Tita Su na nagdadala ng pari para magsagawa ng ritual anong gumuhit ng kakaibang pormasyon. Nagtanong ako sa isang kaibigan na marunong ng metaphysics na ang pormasyong iyon ay magpapahirap sa kaluluwa ng yumao at hindi na muling isisilang magpakailanman. Masamang babae, paano ka nangahas gumawa ng gayong kasuklam-suklam na bagay? Kaya si Tita Su ang nais manakit ng iba. Kung gayon, bakit ang bastard na kapatid ay mukhang sobrang may kasalanan? Siya ba ay kasabot din? Hindi ganyan. Tai, ako ang may gawa nito. Walang kinalaman si Xiaoyu. Lahat ay kasalanan ko. Lolo, wala akong alam. Ang aking ina ang may gawa niyan. Tay, kahit na nagkamali ng malaki si Waner, tanggap namin ang anumang parusa na sa tingin mo ay nararapat. Ngunit huwag mong ibunton sa kanya ang galit mo. Si Xiaoyu ang pag-asa ng pamanan ng pamilya Lin. Siya ay talagang hindi maaaring makasangkot ni Waner dito. Sige. Suwan, ikaw ay talagang nakakasama. Ang ganong tao na nananatili sa pamilya Lin ay sisira lamang sa reputasyon ng aming pamilya. Ipinapahayag ko, mula ngayon, si Suwan ay ititiwalag sa talaang kanan ng pamilya Lin. May ipapadala akong tao para dalhin siya sa sanatorium ng pamilya Lin. Simula ngayon, dun mo gugugulin ang natitirang buhay mo. Hindi, pakiusap. Lolo, ang sanatorium ng pamilya Lin? Hindi ba yun mental hospital? Pumasok ang nanay ko at mababaliw siya sa ilang araw. Lolo, pakiusap, baguhin mo ang parusa. Ang iyong ina nang hindi niya pinatawad. Kahit ang kaluluwa ni Xiaowei sa langit, bakit hindi niya naisip ang araw na ito? Sarili niyang kasalanan ang lahat. Dalhin siya? Hayes, hindi. Xiaoyu. Guoliang, dapat mong iligtas ako. Nanay? Xiaoyu. Nanay? Xiaoyu, huwag kang padalos-dalos. Ang isang taon ay matatapos na. Basta maging tagapagmana ka ng Lin, maaari mong palayain ang iyong ina. Xiaoyu, patuloy mo lang. Ang tagapagmana ng Lin? Nanaginip ka pa sa oras na ito? Linyu, ang pakiramdam na walang nanay ay napakahirap. Naranasan ko na. Naranasan na ni Xiaole. Ngayon, ikaw naman ang makakaranas nito. Lin Yu. Oh, Lin Yu. Tingnan mo ang iyong financial report. Malapit nang mabangkarote ang iyong kumpanya. Paano mo pa matatalo si Linley? Hindi mo ba gusto iligtas ang iyong nanay? Tatay, ayaw ko rin. Pero pagkatapos bumalik ni Lin Ziwei, parang nandaya si Linley. Hindi ko siya kayang talunin kahit anong gawin ko. Kung sana mawala na si Lin Ziwei. Tatay, alam mo ba, anong organisasyon ng profesional na mamamatay tao? Ibig mong sabihin, patayin muli si Lin Ziwei. Oh, sa pagkakataong ito, hindi lang si Lin Ziwei ang papatayin. Kukunin din natin si Linley. Sa ganon, hindi siya makakadalo sa pulong ng mana at ako na ang magiging tagapagmana. Pero si Linley ay anak ko rin sa dugo. Tatay, anak mo rin ako. Nasa mental hospital pa ang nanay ko. Ang nanay ko ay katulong mo. Sa loob ng 18 taon. Ako rin ay naging ampon na anak sa loob ng 18 taon. Labis kaming naghirap ng nanay ko. Xiaoyu, alam ni tatay na may utang siyang paumanhin sa iyo at sa nanay mo. Naku, kalimutan na. Gawin mo ang gusto mo. Bukas na ang pulong ng mana. Lin Ziwei, huwag kayong mangahas na makipagkompetensya sa akin. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo.
gustong-gusto mo ang mga mapanlinlang na mga taktika. Mapanlin lang? Basta gagana, di ba? Kahit na ikaw ay isang babaeng henyo o isang wizard sa negosyo, na ngayon, kayong lahat ay kailangang makinig sa akin. Makawalan mo ang kapatid ko, sa akin na lang ikaw umarap. Muntik na kitang makalimutan. Huwag kang gumalaw, Linle. Linyo, ano ang gusto mo? Maaari naming ibigay sa iyo ang kahit ano. Ano ang gusto ko? Gusto kong mamatay kayong dalawa. Bakit? Ako dapat ang tagapagmana ng pamilya Lin, pero kinailangan mong bumalik. Nagsumikap ako, ngunit lahat ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan. Bakit napakaswerte ni Linle? Bakit? Malapit na sana akong makuha ang lahat. Mukhang ako ang pangunahing target ni Lin Yu. Sa pagkakataong ito, hindi ko na hahayang saktan ni Lin Yu ang kapatid ko. Alam mo ba kung bakit ka napakamalas? Dahil ikaw ay anak ng Karida, ikaw at ang iyong ina ay may utang sa akin mula pagkabata. Kahit anong pilit mo, hindi ka magtatagumpay. Anong karapatan mo para sabihin yun sa akin? Ang nanay at tatay ko ay tunay na pag-ibig. Ang nanay mo at ang tatay ko ay produkto lamang ng isang kasunduan sa negosyo. Naiintindihan mo? Basta't makakawala ang kapatid ko, walang sino man dito ang makakatalo sa kanya. Kaya makakapagpahinga na ako. Kahit na ito ay kasunduan sa negosyo, ipinanganak pa rin akong lehitimo. Mas mabuti kaysa sa isang bastardo tulad mo. Ako? Bastardo? Alam mo ba kung paano namatay ang iyong ina? Ang aking tatay, si Lin Golyang, upang hindi na ako maging ampon, upang hayaang ang aking ina pumasok sa pamilya Lin ng may karangalan. Ipinapatay niya ang iyong ina. Nalason hanggang mamatay. Huwag mong sabihin iniisip mo pa rin na namatay ang iyong ina dahil sa sakit. Kaya pala biglang namatay ang nanay ko. Lin Golyang, Ano kung mas magara kayo kaysa sa akin? Hindi pa rin kayo makakapantay sa akin. Ano nga sin? Sa totoo lang, hindi kayo magiging presentable. Basta't maglagay lang ako ng kaunting pagsisikap, papayagan ako ni Lolo na magpatuloy bilang tagapagmana. Ang matandang iyon. Linla, tumigil ka sa pagsasalita. Ate, huwag kang mag-alala sa akin. Protektahan mo ang sarili mo. Tumakbo ka na lang mamaya, magiging maayos. Huwag kang mag-alala sa akin. Kayo dalawa. Talagang napakalapit pagmamahalan ng magkapatid, ha? Sayang. Pero ngayon, walang makakaalis. Walang kamera dito. Hinihintay ko kayong masunog hanggang mamatay. Manood ka lang mula sa langit. Habang ako ay nagiging tagapagmana ng pamilya rin. Linla, basta't hindi mo gagalawin si Linli, maayo nating magkunwaring hindi nangyari ang araw na ito. Hindi nangyari? Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Kung mamatay ako ngayon, isama ko siya sa akin. Wag. Huwag. Kaya pala nabuhay ka ulit. Kaya marunong ka ng mahika. Puro kakalokohan, ang antas ng ate ko ay hindi kayang intindihin ng isang mortal na katulad mo. Tawagan mo na ang pulis. Ngayon ang kumbensyon ng tagapagmana ng pamilya Lin. At ipapahayag ni Lolo sa piging kung sino ang tagapagmana. Kailangan nating magmadali. Pulis? Sa inabandunang bodega sa labas ng bayan, may umupa ng killer para magtangkang pumatay, nahuli sa akto. Kailangan din naming pumunta para ipaghiganti ang nanay ko. Lin Golyang, sa pagkakataong ito, gagawin kitang manabik na mamatay ka. Anong nangyayari? Anong oras na ba? Bakit hindi pa dumarating sina Linli at Linyu? Baka pareho silang sumuko. May isa pang master. Malabong mangyari iyon. Narinig kong pinapaboran pa rin ng matanda, si Linle. Ang matandang bastardo. Anong silbi ng pagpapabor sa kanya? Kung patay na si Linle, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Lin ay si Xiaoyu. Hintayin na lang natin si Xiaoyu na ayusin ang lahat at pumunta rito. Golyang, pabilisin mo sina Linle at Linyu. Magsisimula na ang seremonya. Wala sa dalawang kandidato ang dumating. Anong nangyayari? Sige tatay, tatawagan ko sila.
Hindi pa ako nire-replyan ni Xiaoyu. Baka may nangyari. Sa wakas nandito na. Buti naman, malamang si Xiaoyu iyon. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Tio, mukhang nagulat ka sa pagkikita natin? Nasaan si Lin Yu? Anong ginawa mo sa kanya? Tio, bakit mo naman naisip yon? Si Linyo ay kasama natin. Dahil siya ay... Dahil sa ano? Dahil kukidnapin niya tayo. Huwag mag-alala, makikita mo siya agad. Pagkatapos kong maging tagapagmana ng Lin Group. Talagang lumaki na si Xiaole. Lalo siyang naging kahanga-hanga. Ang taong pumatay sa aking ina. Wala akong patatawarin. Uy, nakita mo ba yon? Ano? Tingnan mo. Pumatay si Linyo. Ano? Itong suhail na ina po. Katulad ng kanyang ina. Lolo, huwag kang masyadong magalit. Mahalaga ang iyong kalusugan. Mayroon ka pa rin sa akin at kay Xiaole. Mabuti na lang nandito ka pa. Ipinapahayag ko na mula ngayon, ang tagapagmana ng pamilya Lin ay si Lin Le. Oo, dapat si Linle. Siyempre. Siyempre. Pagkalipas ng 3 araw, magdaraos ako ng press conference. At opisyal na ipahayag sa publiko na ang tagapagmana ng pamilya Lin ay si Lin Le. Dapat kang maghanda ng mabuti. Salamat, Lolo. Xiaole, binabati kita. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Ako na ang maghahanda ng lahat. Pinatay mo ang aking ina, pinatay mo ang aking kapatid na babae. Anong pagpapanggap ng pagmamahal ng ama at anak? Xiaole, ano ang sinasabi mo? Sila ang pinakamalapit sa akin. Paano ko masasaktan ang iyong ina at ang iyong kapatid na babae? Tama na, hayaan mo akong kumalma. Ilang tao lamang ang nakaalam tungkol sa nangyari noon. Paano malalaman ni Linle? Maaring nakalusot kay Xiaoyu. Hindi. Dahil alam na nila, ako ang pumatay sa kanilang ina, tiyak na hindi nila ako pakakawalan. Kailangan munang kumilos. Tatay, tapos na ang pagpupulong. Pagod ka ba? Bakit hindi ka uminom ng tubig? Tio, ang tubig na ito ay mukhang iba kaysa dati. Ang iyong tubig ay hindi naman nasira, hindi ba? Paano mangyayari iyon? Katatapos ko lang ibuhos ito. Ito, tikman ko. Walang problema. Itong si Lin Ziwei ay talagang matalino. Mabuti na lang ang tubig lang ay ayos. Pero... Xiaowei, sobra kang kinakabahan. Xiaowei, kunin mo ang gamot. Ikaw na walang utang na loob. Ang tatay mo ay laging nag-ehersisyo. Hindi naman nasayang. Lolo, ayos ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya ngayon. Ayos lang, Xiaowei. Kahit mamatay ako, hindi rin mamanahin ng tatay mo ang kumpanya. Lolo, alam mo pala noon pa? Ang unang beses na nakita kita, alam ko, ang aking mahal na Xiaowei ay bumalik na. Si Lolo ang nabigo na protektahan ka. Kasalanan ni Lolo. Hindi, Lolo. Hindi ka mali. Hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. Ate, may ebidensya ako na pinatay niya si nanay at nilason si Lolo. Darating na ang pulis. Sige, dalhin natin si Lolo sa ospital ng mabilis. Oy. Suwan, may naghahanap sa iyo. Tiyak si Xiaoyu yan. Maging tagapagmana ng pamilya Lin at sumama kay Guliang para sunduin ako. Sa wakas, makakaalis na ako sa lugar na ito. Kumusta sina Xiaoyu at Guliang? Si Lin Yu, dahil sa pagtatangkang pagpatay, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Lin Guliang ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpatay. Malamang hindi na sila makakapunta para sunduin ka. Hindi maaari, nagsisinungaling ka sa akin. Si Xiaoyu ang tagapagmana. Tiyak na darating siya para sunduin ako. Dapat sa kanila iyon. Ate, sinabi ko na sa taong namamahala dito na habang nabubuhay siya, hindi na palalayain si Suwan. Tara na. Hindi yan maaari. Ang anak ko ang tagapagmana. Tapos na lahat? Lolo. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng pamilya Lin at hindi pa rin mapakali. Haha, inaanunsyo ko, si Lin Le ang nag-iisang tagapagmana ng Lin Group at si Lin Jiwei ang espesyal na tagapayo. Mabuti, magaling. Huwag kang umalis. Hindi. Ate, ano ang iniisip mo? Wala, inisip ko. Baka makakahanap ako ng paraan para mabawi ang katawan ko.